Nang makita ni Mama na natapos na ako sa kindergarten pero wala pa ring girlfriend, bigla siyang nag-ayos ng 5 itinakdang kasal para sa akin. Paglaki ko raw, kailangan kong pumili ng mapapangasawa mula sa 5 anak na babae ng mayamang pamilya Su. Nang malaman ito ng 5 magkakapatid na Su, lahat sila ay tutol. Dahil sa litrato, maitim ako at mataba, isang tipikal na promdi. Walang sinuman sa kanila ang gustong mapangasawa ako. Sa sandaling iyon, 3 marangyang kotse ang huminto sa harap ng isang maliit at lumang bayan. Mula sa mga sasakyan, bumaba ang 5 magaganda at eleganteng babae. Isang napakagandang tanawin. Pagkababa pa lang, nagsimulang magreklamo ang bunso, si Suksya Oksiao. Yak! Anong klaseng lugar to? Ang dumi at ang init. Ang pang-4 na kapatid, si Suksinyan, ay nagreklamo rin. Nga! Hay, si Papa talaga, paano niya hinayaang isang taga-probinsya ang pumili sa atin bilang mapapangasawa? At kailangan pa nating personal na sunduin siya papuntang Jiangsheng. Lahat sila ay bakas ang pagkainis. Kung hindi lang sila pinilit ng kanilang amang si Sufyu, hinding-hindi sila pupunta sa ganitong lugar. Tama na yan, kumatok na kayo, sabi ng panganay na si Suwanru. Ang maganda niyang mukha ay may bahid din ng pagkainis. Lumapit si Suksya Oksiao at kumatok. Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang lalaking nasa harap nila ay may perpektong mga tampok ng mukha, gwapo at malalim ang mga mata. Ang kanyang kilos ay mas maharlika pa kaysa sa kanila. Natulala si Suksya Oksiao. Hello, hinahanap ko si Jiang Yichen. Nandyan ba siya? Ako si Jiang Yichen, walang gana kong sagot habang tinitingnan sila. Sandali lang, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Pagtalikod ko, nagulat silang lahat. Hala! Ibang-iba siya sa litratong pinakita sa atin ni Papa. Ang ipinakita ni Sufyu sa kanila ay ang litrato ko noong teenager pa lang ako. Hindi nila inasahan na sa loob lang ng ilang taon, ganito kalaki ang ipinagbago ko. Gusto mo, pang-aasar ng pangalawang kapatid, si Suluoli. Pero kailangan kanyang piliin bilang asawa niya. Ayoko nga, sagot ni Suksya Oksiao. Anong silbi ng pagiging gwapo? Promdi pa rin naman siya. Talaga, marahan kong sabi mula sa likuran. Huwag kang mag-alala, hindi rin kita papatulan, isang batang hindi pa ganap ang paglaki. Hindi ko na pinansin ang nandidiring mukha ni Suksya Oksiao. Kinuha ko ang aking mga gamit at dumiretso sa sasakyan. Sumakay ako sa unang kotse, kung saan ang driver ay ang panganay na si Suwanru. Kaming dalawa lang ang nasa loob. Hindi ako nagsalita at tumingin na lang sa labas ng bintana, halo-halo ang emosyon. Iniwan kami ng ina ko noong bata pa ako, at matagal kaming namuhay ng ama ko sa maliit na bayang ito. 2 buwan na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking ama dahil sa sakit. Ang huling habilin niya ay ang makahanap ako ng mabuting asawa. Matagal ko nang alam ang tungkol sa kasunduang ito sa pagitan ng aking ama at ni Tito Su. Tutol ako dito, ngunit dahil ito ang huling hiling ng aking ama, pumayag na rin akong pumunta sa bahay ng mga Su. Tahimik ang biyahe hanggang sa makarating kami sa Jiangsheng. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang villa. Sumunod ako sa kanila papasok. Sa sofa, may isang ginang na mukhang mayaman na nakaupo. Pagdating, nagreklamo si Suksya Oksiao. Ma, nakauwi na kami. Grabe, ang pagod. Agad na inutusan ng ginang Su ang katulong na maghanda ng tsaa. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na nasa huli. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Napansin niyang hindi ako pangit at mataba tulad ng nasa litrato, sa halip, napakagwapo ko. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Sabi niya nang may pang-insulto. Para lang mapakasalan ang isa sa mga anak namin, nagparetok ka pa talaga. Ang laki ng effort mo, ah. Ang kasal na ito ay itinakda ni Sufyu noon pa, at walang sinuman sa pamilya Su ang sang-ayon. Ngunit wala silang magawa laban sa desisyon ni Sufyu. Tumingin ako kay Ginang Su at mahinahong sumagot. Tita, hindi po ako nagparetok. Ngumisi si Ginang Su. Nang makita niya ang katiwala na dala-dala ang aking bagahe, agad siyang nagsalita. Liguanjia, buksan mo ang maleta at inspeksyonin. Naningkit ang mga mata ko. Tita, gamit ko po yan. Alam kong gamit mo yan kaya dapat inspeksyonin. Galing ka sa probinsya, baka may dala kang marumi o mapanganib na bagay sa bahay namin.
Pagkasabi niyon, sinenyasan niya ang katiwala. Ang 5 magkakapatid ay prenteng nakaupo sa sofa, walang balak na tumulong. Nang akmang bubuksan na ng katiwala ang maleta, mabilis ko itong inagaw. Ang gamit ko, walang sinumang pwedeng gumalaw. Tumayo si Ginang Su, bakas ang galit. Tingnan mo, may dala kang ang hindi maganda. Kailangan kong makita yan ngayon. Pagkasabi niya, 4 hanggang 5 bodyguard ang lumapit. Ibinaba ng magkakapatid ang kanilang mga telepono, inaasahang matatakot ako at susuko. Ngunit nanatili akong kalmado. Nang akmang aagawin na ng mga bodyguard ang maleta ko, isang malakas na boses ang narinig mula sa pinto. Dumating na si Su Fiu. Nagmamadali siyang lumapit sa akin. Yichen, okay ka lang ba? Pasensya na, may meeting ako sa kumpanya kaya ngayon lang ako nakauwi. Umiling ako. Okay lang po, Tito Su. Humarap si Tito Su sa kanyang asawa. Ano ba nang ginagawa mo? Kababago pa lang ni Yichen dito, ganyan na ang trato mo sa kanya. Tumingin si Ginang Su sa akin nang may pagkasuklam. Ano nang ginawa ko? Gusto ko lang tingnan kung may dala siyang maruming bagay. Pagkasabi niyon, umakyat siya sa taas. Napabuntong hininga si Su Fiu. Pasensya na, Yichen. Baka may hindi lang pagkakaunawaan sa tita mo. Ipapaunawa ko sa kanya. Umiling ako bilang sagot na okay lang. Sanay na ako sa mga taong may prejudice sa akin. Narinig kong sinabi ni Su Fiu sa lahat ng nasa bahay, simula ngayon, dito natitira si Yichen. Walang sinuman sa inyo ang hindi magpapakita ng respeto sa kanya o hahayaang apihin siya. Tahimik lang ang 5 magkakapatid, nag-iisip kung bakit ganoon na lang kagusto ng kanilang ama kay Jiang Yichen. Pagkatapos ng kaunting kumustahan, dinala ako ni Su Fiu sa aking kwarto. Maluwag at maliwanag ito at kumpleto sa lahat ng kailangan. Yichen, nagustuhan mo ba ang ayos ng kwarto? Kung hindi, ipapaayos ko ulit. Salamat po, Tito. Gusto ko po. Habang tinitingnan ko siya, naging komplikado ang aking nararamdaman. Bata pa lang ako, maraming beses ko nang nakita si Su Fiu at palagi siyang mabait sa akin. Dahil dito, naalala ko ang aking yumaong ama. Nang mapansin niyang lumungkot ang aking mukha, tinapik niya ang aking balikat. Napagod ka sa biyahe. Magpahinga ka muna. Tatawagin na lang kita kapag hapunan na. Tumango ako at pumasok sa kwarto para ayusin ang aking mga gamit. Pagkatapos ng hapunan, kinausap ako ni Su Fiu sa sofa. Inabutan niya ako ng isang bank card. Yichen, heto, kunin mo. Bukas, ipapasyal ka nila sa Jiangsheng. Bilhin mo lang kung ano man ang gusto mo. Tito, salamat po sa kabutihan ninyo, pero hindi na po kailangan. Pagkasabi ko niyon, napansin ko ang iritadong mukha ni Ginang Su. Kiete. Nagpapakapure pa. Hindi ba't pera lang naman ang habol mo sa pamilya namin, sarkastiko niyang sabi. Yang Wanru, galit na sigaw ni Su Fiu sa pangalan ng kanyang asawa. Hindi ba totoo naman ang sinasabi ko? Bakit mo ako sinisigawan, sagot ni Ginang Su. Napangiwi ako. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong kasalanan kay Yang Wanru. Biglang tumunog ang telepono sa tabi ko. Kuya Jiang, kumita ang kumpanya ng 300 milyon ngayong quarter. Naideposito na sa account ninyo. Kumunot ang noo ko. Bakit may pumasok na namang pera? Mabilis na lumipas ang isang araw. Kinaumagahan, paggising ko, nakaalis na si Su Fiu para asikasuhin ang negosyo. Ang 5 magkakapatid ay nag-aalmusal na. Kagabi, sinabihan na sila ni Su Fiu na ipasyal ako sa Jiangsheng. Pagkaupo ko pa lang, nagsalita ang panganay na si Su Wanru sa malamig na boses. May meeting ako sa kumpanya ngayon. Hayaan mo na lang silang 4 ang mag-asikaso sa iyo. Pagkasabi niyon, umalis siya. Tumayo rin ang pangatlong kapatid na si Su Jingyao. May biglaan akong performance ngayon, kailangan ko na ring umalis. Ang natitirang 2 ay sunod-sunod ding nagbigay ng kani-kanilang dahilan at umalis. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagsapit ng gabi, tumunog ang telepono ko. Isang excited na boses ang narinig ko. Kuya Jiang! Kuya Jiang, nandito ka ba sa Jiangsheng? May kailangan ka ba? Malamig kong tanong. Nandito ka sa Jiangsheng pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Bahala ka, lumabas ka ngayon at sabay tayong mag-dinner.
Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay ng mga Su. Makalipas ang kalahating oras, nagpaalam ako sa katiwala at mag-isang umalis ng villa. Matapos mag-dinner kasama si Guking Han, pinilit niya akong pumunta sa isang high-end na bar. Kuya Jeang, walang umaapi sa'yo sa pamilya Su, di ba? Pinaglaruan ko ang baso ko. Sino namang aapi sa akin? Ngumiti si Guking Han. Sa bagay. Swerte na sila kung hindi mo sila apihin, sino pa ang mang-aapi sa'yo? Sa labas, mukha siyang mabait at maginoo, pero sa totoo lang, isa siyang malaking demonyo. So, balak mo ba talagang magpakasal sa isang tagapamilya Su? Tanong ni Guking Han. Uminom ako ng alak. Hindi ko alam. Kung hindi dahil sa ama ko, hindi ako pupunta rito. Hayaan na lang natin kung anong mangyari. Nasa first floor kami ng bar at hindi namin napansin na sa second floor, may isang taong nakatingin sa amin. Ang taong iyon ay si Suwanru. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan siya ng kaibigan niya rito. Pagkaupo pa lang, nakita niya akong pumasok kasama ang isang babae. May bahid ng kalaliman ang tingin ni Suwanru. Napansin ng kaibigan niya ang tingin niya at sinundan ito. Wow, ang ating sutangkad, mukhang tinatamaan na. Gwapo nga siya. Gusto mo kunin ko ang contact number niya para sa'yo? Teka. Di ba si Guking Han yung kasama niya? Kumunot ang noo ni Suwanru. Guking Han? Tumango ang kaibigan niyang si Song Qian. Yung misteryosong vice president ng Lancang Company. Sabi nila, misteryoso ang Lancang dahil isa itong malaking listed company, napakalakas, at ilan lang ang nakakakilala sa totoong chairman. Nitong mga nakaraang taon, si Guking Han na ang humaharap sa publiko. Pero, Wanru, mas magaling ka kaysa kay Guking Han, siguradong makukuha mo iyang gwapong iyan. Ang daldal mo, malamig na sabi ni Suwanru, at muling tumingin sa akin sa baba. May bahid ng pag-usisa ang kanyang tingin. Kakarating lang ng lalaking ito sa Jiangsheng, paano niya nakilala si Guking Han? Tahimik lang si Suwanru habang umiinom ng alak. Samantala, tumayo si Guking Han para pumunta sa banyo. Maraming babae sa paligid ang nakatingin sa akin. Maya-maya, isang mayamang ginang ang lumapit sa akin dala ang isang baso ng alak. Gwapo, maging magkaibigan tayo. Sabay tayong uminom. Tiningnan ko siya. Hindi ko kailangan ng kaibigan. Natigilan ang ginang pero ngumiti ulit. Maging magkaibigan lang. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos mo ngayong gabi. Ano nang masasabi mo? Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Nainis ang ginang. Huwag kang mayabang. Mayaman ako't makapangyarihan. Baka hindi ka na makalabas dito ng buhay. Sa itaas, pinapanood ni Suwanru ang lahat. Wanru, hindi basta-basta ang ginang na iyan. Mukhang may iba nang kukuha sa target mo, biro ni Song Qian. Kumunot ang noo ni Suwanru at tumayo, handang bumaba para tulungan ako gamit ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit pagtayo niya, isang di inaasahang eksena ang nangyari. Itinaas ng ginang ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit mabilis kong hinawakan ito. Sa itaas, hindi marinig ang boses, pero marunong magbasa ng labi si Suwanru. Bawat salita ko'y malinaw, ayaw ko ng mukha mo. Pwede bang buhay mo na lang ang kunin ko? Mayabang at arogante ang tono. Sakto namang bumalik si Guking Han mula sa banyo. Nakilala siya ng ginang at natakot. Mabilis siyang humingi ng tawad at umalis, sa takot na baka totohanin ko ang sinabi ko. Nasira ang mood ko kaya nawalan na ako ng ganang manatili. Nagpaalam ako kay Guking Han at umalis. Nag-book ako ng sasakyan sa phone at naupo sa tabi ng kalsada habang naghihintay. Nagsindi ako ng sigarilyo at tumingala sa langit. Pakiramdam ko, hindi na kasing bilog ng dati ang buwan. Biglang may isang itim na may batch ang huminto sa harap ko. Inakala kong iyon na ang sinakyan ko, kaya pinatay ko ang sigarilyo sa basurahan at binuksan ang pinto. Pagpasok ko, nakita kong may babae sa likod. Bakit ikaw yan? Napansin ko na lang na ang babae ay si Suwanru. Sakay na, malamig niyang sabi. Nag-atubili ako sandali bago umupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko siya, bigla akong nakaramdam ng kaunting kaba. Nagkataon lang. Kasama ko mga kaibigan ko. Ikaw rin ba? Tumango lang si Suwanru. Tumingin ako sa bintana. Nasa bar din ba si Suwanru?
Nakita niya ba ako kanina o nagkataon lang? Walang nagsalita hanggang sa makauwi kami. Hindi namin tinanong ang mga katanungan sa isip namin. Pagpasok namin sa bahay, narinig namin ang sarkastikong boses ni Ginang Su. Pangalawang araw pa lang sa Jiangsheng, gabi na umuwi. Sino kayang babae ang kasama? Paano makakapangasawa ng anak namin ang ganyang klaseng lalaki? Kumunot ang noo ni Su Fiu. Naniniwala siyang hindi ako ganoong tao, pero nag-alala siya sa kaligtasan ko. Akmang tatawagan na niya ako nang pumasok kami ni Su Wanru. Magkasama pala si Wanru at Yichen. Hindi nagsalita o tumanggi si Su Wanru. Ngumiti si Su Fiu. Yichen, tungkol sa kasal, napag-isipan kong hayaan kang makasama ang 5 kong anak ng paisa-isa. Pagkatapos, tingnan mo kung sino ang nababagay sa iyo at saka natin ayusin. Pwede ba iyon? Sige po, Tito Su, sagot ko. Kahit tutol si Ginang Su, alam niyang hindi mababago ang desisyon ng asawa niya. Tiningnan niya na lang ako ng masama. Kinaumagahan, ginising ako ng katok sa pinto. Binuksan ko ito ng maihalong inis dahil sa paggising. Nakita ko si Su Wanru. Mag-ayos ka na. Sasama ka sa akin sa kumpanya. Anong gagawin ko sa kumpanya? Tanong ko. Nga pala. Sinabi ni Su Fiu na makakasama ko sila ng paisa-isa. Ngayon, si Su Wanru muna. Pagkatapos ng kalahating oras, nakabihis na ako. Walang gana akong sumakay sa kotse papunta sa kumpanya niya. Biglang nagsalita ang babae sa tabi ko. Jiang Yichen, pumayag lang akong makasama ka dahil kay Papa. Pero hinding-hindi kita magugustuhan. Huwag mo nang subukang alamin kung sino ako. Tumingin ako sa kanya. Bigla akong ginanahan. Talaga? Pero sa obserbasyon ko sa mga nakaraang araw, ikaw ang pinakagusto ko. Paano na iyan? May bahid ng inis sa kanyang mga mata. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Umiti lang ako at hindi na nagsalita. Pagdating sa kumpanya, sabay kaming bumaba ni Su Wanru. Lahat ng empleyadong dumadaan ay nakatingin sa amin. Sino yung gwapong kasama ni President Su? Ang gwapo. Sa tindig niya, mukhang galing din sa mayamang pamilya. Bagay na bagay sila ni President Su. Inabot ni Su Wanru ang susi sa security guard. Paghakbang ko, bigla akong natigilan. Tito Lin, masaya kong sabi. Tumingala ang guard. Xiao Chen. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tumingin sa amin si Su Wanru. Umakyat ka na. Sasamahan ko si Tito Lin mag-park. Inakala ng mga bodyguard na susundan ko si Su Wanru sa buong araw, pero nagulat sila nang makita akong nakikipagkwentuhan sa guard buong umaga. Nagsimula silang pagtawanan ako. Prom di talaga. Kaya pala magkasundo sila. Siguro tagabayan din niya yung guard. Anong silbi ng pagiging gwapo kung walang modo? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi nila. Hinintay kong matapos ang shift ni Tito Lin at sabay kaming nag-lunch. Xiao Chen, sabi ni Tito Lin, lahat ng 5 anak ni Su, kilala ko. Sa tingin ko, si Su Wanru ang pinakamagaling. Mula nang hawakan niya ang kumpanya, marami na siyang napanalunang malalaking proyekto. Seryoso at magaling siya. Pwede mo siyang unahin sa listahan mo. Uminom ako ng tubig. Nako, Tito, ayoko. Isang bundok ng yelo, ano nang iko-consider doon? Para sa akin, napakalamig ni Su Wanru. Ang mga sinabi ko kanina ay para lang inisin siya. Nagtawanan kami at nagkwentuhan tungkol sa iba pang kapatid. Pagbalik sa kumpanya, sa guardhouse pa rin ako tumambay buong hapon. Pagkatapos ng meeting, tinanong ni Su Wanru ang kanyang assistant. Nang malaman niyang nasa guardhouse pa rin ako, kumunot ang noo niya. Sinabi niya kaninang umaga na ako ang pinakagusto niya, pero buong araw siyang nasa guardhouse. Anong pakulo to? Imbestigahan mo si Tito Lin at kung ano ang relasyon nila ni Jiang Yichen. At tawagin mo si Jiang Yichen dito, utos niya. Pag-akyat ko, tiningnan ko ang opisina niya. Ano na kailangan mo? Buong araw kang nasa guardhouse. Kapag nalaman ni Papa, hindi maganda iyon. Nainis ako. Ikaw ang nagpatawag sa akin dito. Huwag kang magreklamo kung naistorbo kita. Umupo ako sa sofa. Hindi niya ako pinansin at nagpatuloy sa trabaho. Samantala, naglalaro ako ng mobile game sa sofa at naka-full volume pa.
Pagkalipas ng 8 minuto, nagsimula akong sigawan ang mga kasama ko sa laro. Bakit ka ba mas magaling mag-feed kaysa sa delivery guy? Gamitin mo kamay mo, wag paa mo. Mukha kang minyon na nabubuhay ulit. Nainis si Suwanru. Ang elegante pa rin niyang manlait. Sinagot ako ng kalaro ko at nagmura ng nagmura. Sa sandaling iyon, pinagsisihan ni Suwanru na dinala niya ako sa opisina. Parang hindi ako ang pinakagusto niya, kundi ako ang pinakakinaiinisan niya. Hindi siksyaw-ksyaw pala yon. Mabuti na lang, natapos din ang laro at ang trabaho niya. Kinuha niya ang kanyang coat at niyaya akong umalis. Pagdating sa pinto, bumalik ang assistant. Mauna ka na sa parking lot, hintayin mo ako doon, sabi ni Suwanru sa akin. Sa loob ng opisina, inireport ng assistant ang resulta. President, hindi ordinaryo si Tito Lin, marami siyang bahay at office building sa sentro ng Jiangsheng. Sa madaling salita, isa siyang landlord na may bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Nagbo-board lang kaya nag-guard. Tungkol naman sa relasyon nila ni Eng e Jiang, hindi ko pa po natutuklasan. Napaisip si Suwanru. Jiang Yichen. Paano siya nakakilala ng ganitong tao sa Jiangsheng? At si Gu Qinghan pa kagabi. Pakiramdam niya, hindi simple si Jiang Yichen. Pero hindi na niya ito gaanong inisip. Pag-uwi sa bahay, maingay sa sala. Naroon ang 4 pang kapatid at isang lalaking kaedad ko na nakasuot ng itim na suit. Wanru, andito ka na pala. Halika, umupo ka. Kararating lang ni An Yicheng galing abroad. Ngumiti si An Yicheng at binati si Suwanru. Tipid lang ang sagot niya. Pagkatapos, tumingin sa akin si An Yicheng. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Ako si An Yicheng. Magkababata kami ng mga kapatid na Su. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Kung bored ka sa Jiangsheng, hanapin mo lang ako. Narinig na niya kanina na gwapo ako, pero hindi niya inakalang ganito ako kagwapo. Nabasa ko agad ang nasa isip niya at tipid na sumagot, okay. Dumating din si Su Fiu. Magkaalyansa ang pamilyaan at Su kaya magalang din siya kay An Yicheng. Habang masaya silang nag-uusap, tahimik lang akong naghihintay ng hapunan. Biglang nagsalita si Ginang Su. At Cheng, noong nalaman kong uwi ka, namili ako ng maraming bagay para sa'yo. Kukunin ko lang sa taas. Pagbaba niya, nagtanong siya kay Su Fiu na saan na iyong kahon sa aparador ko. Paano ko malalaman, sagot ni Su Fiu. Tumingin siya sa mga anak niya. Kinuha niyo ba? Umiling silang lahat. Tita, baka ninakaw, sabi ni An Yicheng. Sino nang magnanakaw? Kung sino man yon, ilabas na ninyo ngayon at umalis na kayo. Kung hindi, sa kulungan kayo pupulutin. Nang walang umamin, inutusan ni Ginang Su ang katiwala na halughugin ang bawat kwarto. Nanonood lang ako sa cellphone ko, pero naging interesado ako. Makalipas ang 1 oras, walang nakita sa mga kwarto ng katulong. Ma'am, maliban sa mga kwarto ng katulong, kwarto na lang po ni A. Jiang ang hindi pa nahahalughog, sabi ng katiwala. Biglang nagsalita ang isang katulong. Ma'am, kahapon po, noong pinag-uusapan naming sira ang kihi, dumaan po si A. Jiang. Tapos po, nakita ko siyang lumabas mula sa kwarto ninyo. Malinaw na sinasabi niyang alam kong sira ang kihi, at pumasok ako sa kwarto ni Ginang Su. Galit na galit si Ginang Su. Jiang Yichen. Kaya pala tinanggihan mo ang card ng tito mo kahapon. Nagpapakalinis ka pero magnanakaw ka pala. Katiwala, halughugin mo ang kwarto niya. Kalokohan, pigil ni Su Fiu. Hindi ganyang tao si Yichen. Paano mo nalaman? Sa tingin mo ba kilalang kilala mo siya? Galing sa probinsya, kahit anong masamang bagay kayang gawin. At siya lang ang mag-isa sa bahay kahapon ng hapon. Okay lang po, Tito Su. Hayaan niyo silang maghalughog, kalmado kong sabi. Mula pa lang sa simula, alam kong ito ay isang patibong. Malalaman ko rin kung sino ang may pakana. Pumunta ang mga katulong sa kwarto ko. Ang pamilya Su ay nanonood pa rin. Tiningnan ko ang katulong na nag-akusa sa akin. Anong pangalan mo? Malamig kong tanong. Hindi ako pumasok sa kwarto ni Ginang Su. Bakit niya ako sinisiraan? Zangting po, sagot ng katulong. Maya-maya, bumaba ang katiwala. Sir, ma'am, nakita po namin ito sa kwarto ni Eng Jiang.
Isang itim na plastic bag na mailamang jade bracelet, ang nawawalang gamit ni Ginang Su. Nagulat ang lahat. Su Xiuan, ano pa ang masasabi mo? Tingnan mo kung anong klaseng lalaki ang nahanap mo para sa mga anak mo. Galing na nga sa probinsya, magnanakaw pa. Hindi si Ichen ang gumawa niyan, giit ni Su Fiu. Baka may hindi lang pagkakaunawaan, sabi naman ni An Yicheng. Biglang nagsalita si Su Wanru. Ma, tawagan natin si Tito An para i-check ang fingerprints. Kung si Jiang Yichen ang kumuha, dapat may fingerprints niya sa alahas. Tumawag si Su Fiu sa isang pulis na si Officer An. Kapag napatunayang si Jiang Yichen ang nagnakaw, kailangan niyang kanselahin ang kasal at umalis sa pamilya Su, sabi ni Ginang Su. Hindi ako ang nagnakaw, sabi ko. Naalala ko, parang may nakadikit na manipis na film sa door handle ng kwarto kahapon na wala na ngayon. Siguro doon nakuha ang fingerprints ko. Nandyan na ang ebidensya, anong idadahilan mo pa, ngisi ni Ginang Su. Tiningnan ko siya. Huwag po kayong mag-alala. May paraan ako para patunayan ang sarili ko. Tita, pahiram po ng bracelet. Kinuha ko ang bracelet mula sa mesa at isinuot ito. Itinaas ko ang kamay ko. Sa ilalim ng ilaw, agad na namula at namamaga ang aking pulso. Makatingkati at hindi komportable, pero hindi ko pinansin. Tita, maganda po talaga ang pagkakabili nyo sa jade na to. Itong katawan ko, kapag mas maganda ang kalidad ng jade, mas grabe ang allergy. Loko kang bata ka. Alam mong allergic ka, bakit mo pa hinawakan? Tanggalin mo yan, sabi ni Su Fiu. Tiningnan ko si Ginang Su ng malamig. 3 araw bago mawala ang mga sintomas na ito. Kaya hindi ako ang nagnakaw. Baka naman naka-gloves ka, git pa rin ni Ginang Su. Umiti ako. Kung naka-gloves ako, paano magkakaroon ng fingerprints ko sa bracelet? Natigilan si Ginang Su. Nagkaka-allergy ako sa jade, at walang anumang sintomas ang kamay ko kanina. Malinaw na ito ay isang setup laban sa akin. Ngayon, gusto kong itanong, bakit niyo binigyan si Zhang Ting ng 200,000 kahapon? Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ting at Ginang Su. Ano nang pinagsasabi mo? Mula sa phone ko, ipinakita ko ang isang litrato ng bank transfer mula sa account ni Ginang Su papunta kay Zhang Ting. Alam kong hindi ako basta-bastang isisetop ng isang katulong maliban na lang kung may nag-utos. Kaya tinanong ko ang pangalan niya at chinek ang kanyang bank records. Lahat pala ay gawa-gawa lang ni Ginang Su. Nang makita ang bank statement, nagulat ang lahat at naunawaan ang nangyari. Tanging si Su Wanru lang ang may pagtataka sa kanyang mga mata. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa transfer na yon? Nagkasakit ang nanay ni Zhang Ting kaya humingi siya ng cash advance, paliwanag ni Ginang Su. Napabuntong hininga si Su Fiu. Nandoon ako noong nag-apply si Zhang Ting. Ulila siya. Yichen, bibigyan kita ng hustisya. Tumingin siya kay Su Wanru. Dalhin mo muna si Yichen sa ospital. Sumama ako kay Su Wanru. Pagbukas ng pinto ng kotse, nagsalita siya. Sorry. Alam kong para iyon sa nanay niya. Okay lang. Siguro bigo kayo, no? Kung nagtagumpay ang plano, makakaalis na sana ako sa pamilya Su. Nga pala, sa tingin mo ba ako ang gumawa noon? Hindi, sagot ni Su Wanru. Hindi ka mukhang ganoon katanga. Umiti ako. Nga. Para maging asawa ng isang Su, ano lang ba iyang maliit na bagay na yan? Hindi ako ganoon katanga. Pagdating sa ospital, kinuha namin ang gamot. Habang nakaupo ako, lumapit si Su Wanru. Akin na ang kamay mo. Inabot ko ito at pinahiran niya ng gamot. Masakit ba? Malamig at may kaunting hapdi. Medyo, sagot ko. Su Wanru, mukha ka lang masungit pero maalaga ka pala. Parang lalo kitang nagugustuhan. Namula siya. Sinabi ko na hinding-hindi kita magugustuhan. Umiti lang ako. Siyempre, nagbibiro lang ako. Kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang 5 ito. Habang papaalis kami, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Su Wanru. Samantala, sa bahay, nag-aaway na sina Su Fu at Ginang Su. Yang Wanru, ilang araw pa lang si Ichen dito, bakit mo siya ginaganon? Bata pa lang siya. Dahil sa'yo to, Su Xiuan. Bakit mo siya dinala dito?
Matagal ko nang sinabi sa'yo na ang kasunduan sa kasal ay dahilan mo lang. Hindi ba't dahil gusto mo pa rin si Jayang Hansiao, ina ko? Matagal lang tapos yon. Ikaw na lang ang nasa puso ko ngayon. Kung ganoon, bakit ka ganyan kabait kay Jayang Yichen? Dahil ang ama niya ang sumalo ng bala para sa akin noon. Dahil doon, napilayan siya at nanirahan sa probinsya kasama si Ichen. Bago siya mamatay, ipinagbili niya sa akin na alagaan ko si Ichen. Natigilan si Ginang Su. Pag-uwi namin, humingi ng taos pusong paumanhin si Ginang Su. Tinanggap ko ito at umakyat na para magpahinga. Maya-maya, kumatok siya. May kailangan po kayo, tita. Gusto kong makipag-usap sa'yo. Tinatanggap na kita sa pamilya namin at pumapayag na akong pakasalan mo ang isa sa mga anak ko. Pero sa kanilang 5, hindi mo pwedeng piliin si Suwanru. Bakit po? Siya ang pinakamagaling kong anak at may napili na akong mapapangasawa para sa kanya. Kaya layuan mo siya. Malinaw na sinasabi niyang hindi ako karapat-dapat. Siguro si An Yicheng ang tinutukoy niya. Naiintindihan ko po, tita. Kinabukasan, si Suloli, ang pangalawang kapatid, naman ang kasama ko. Siya ay vice president ng Su-group at laging kalaban ni Suwanru. Kamusta ang pagsasama niyo ni Wanru kahapon? Tanong niya. Okay naman, sagot ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi mabuting tao yang si Wanru. Malupit yan. Huwag mo siyang pipiliin. Umiti ako. Kung ganoon, ikaw na lang ang pipiliin ko. Natigilan siya at pilit nang umiti. Huwag naman. Buong araw, abala siya sa kumpanya habang ako ay nasa guardhouse ulit. Sa ikatlong araw, kasama ko si Su Jingyao, ang pangatlong kapatid. Isa siyang sikat na artista na may milyon-milyong fans. Kaarawan niya ngayon at ika-negatibo 10 anibersaryo sa showbiz. Buong araw siyang nag-ensayo para sa concert niya, kaya wala siyang oras para sa akin. Pagbaba ko mula sa pagtulog, sinalubong ako ni An Yicheng. Pupunta kami sa mall para mamili ng damit at regalo para kay Jingyao. Sama ka. Sumama ako. Sa isang brand ng suit, dinala ako ni An Yicheng. Ang gwapo mo, siguradong bagay sa iyo ang suit. Kumuha siya ng isang lumang style na berding suit. Ito, maganda. Subukan mo. Hindi ako umimik. Kumuha siya ng isa pang mas pangit na suit. Tiningnan ko siya. An Yicheng, kung ayaw mo sa akin, huwag kang magkunwari. At huwag mong gamitin ang ganitong paraan. Galing man ako sa probinsya, hindi masama ang taste ko. Yichen, baka nagkakamali ka lang. Hindi ko na siya pinansin at pumili ako ng sarili kong suit. Nang babayaran ko na sana, inabot ni Suwanru ang kanyang black card. Salamat, sabi ko. Huwag kang magkakamali. Utos to ni Papa, sabi niya at umalis. Paglabas namin ng mall, ang dami kong bitbit. Yung iba dyan, hindi na nahiya. Ang daming ginastos, parinig ni Suksya Oksiao, nagalit pa rin sa sinabi ko tungkol sa kanya. Suksya Oksiao, huwag kang ganyan. Kaunti lang naman ang binili ni Ichen, sabi ni An Yicheng. Ikaw ba ang nagbayad, malamig kong sabi. Pera iyon ng ate ko, sagot ni Suksya Oksiao. Nga. Pera ng ate mo. Siya nga hindi nagsasalita. Bakit kaangal ng angal, sabi ko at sumakay na sa kotse. Pagsapit ng gabi, pumunta kami sa concert. Umupo si An Yicheng sa tabi ni Suwanru. Ako naman, sa tabi ni Suloli. Nang magsimula ang concert, lumabas si Su Jingyao. Napakaganda niya. Ang ingay ng mga sigawan. Sa isang bahagi ng programa, sinabi ng host, may sorpresa kami. Random kaming pipili ng isang lucky fan para umawit kasama si Jingyao. Umikot ang numero sa screen at huminto sa 26. Ayan, Jayang Yichen, ikaw ang 26, sabi ni Suluoli. Alam kong may nag-set up sa akin. Nakita ko ang ngiti sa mga mata ni An Yicheng. May gustong mapahiya ako. Umiti ako at dahan-dahang umakyat sa stage. Nagulat si Su Jingyao nang makita ako. Wow, ang gwapo naman ni Kuya. Anong pangalan mo? Tanong ng host. Jayang Yichen. Nagulat ang lahat. Siya pala yung may arranged marriage sa mga Su. Ang gwapo. Ang kakantahin natin ay Good Night ni Busy, sabi ng host. Sintonado ako, hindi ako marunong kumanta. Pasensya na, sabi ko. Bumaba ka na dyan.
Nakakahiya ka, sigaw ng mga fans. Alam kong masaya na ang mga gustong mapahiya ako. Pero gusto kong gulatin sila. Kinuha ko ang mic. Hindi ako marunong kumanta ng kantang yan. Pero pwede akong tumugtog ng piyesa. Nagduda si Su Jingyao. Hindi marunong kumanta pero marunong magpiano. Pumunta ako sa piano. Nang magsimula ang intro, nagulat si Su Jingyao. Ang galing ko palang tumugtog. Kumanta siya ng buong puso. Ang aming performance ay perpekto. Hindi niya maiwasang mapatingin sa akin. Sa baba, umiti si An Yicheng. Hindi ko akalain na ganito kagaling magpiano si Jiang Yichen. Mukhang grade 8 pataas. Isang tumutugtog, isang kumakanta. Isang perpektong pagtatanghal. Mukha silang bagay sa isa't isa. Pero kahit iyon ang sinasabi, galit na galit si An Yicheng sa kanyang puso. Ang gymnasium na ito ay pag-aari ng pamilyaan. Madali lang para sa kanya na manipulahin ang proseso ng pagpili ng kalahok. Gusto niya akong ipahiya sa entablado. Pero hindi niya inaasahan na pagkarinig ni Suwanru sa mga salitang iyon. Muli siyang tumingin sa akin sa entablado. Sa ilalim ng ilaw. Mukha akong misteryoso at nakakabighani. Na para bang gusto ng mga taong alamin ang tungkol sa akin. Pero ewan ko kung bakit. Kapag kasama ko si Su Jingyao sa entablado, parang hindi magandang tingnan. Bagay ba kami? Hindi. Nang matapos ang kanta, umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa mga manonood. Pagbaba ko sa entablado, pumunta ako sa banyo. Paglabas ko, nakita ko sa may pinto ang isang babaeng nakasuot ng itim na bestida. Nakamask siya kaya hindi ko makita ang mukha niya. Pero ang tindig niya ay elegante at marangal. Ikaw si Jiang Yichen, di ba? Nagustuhan ko ang pagtugtog mo kanina. Para sa'yo. Inabot sa akin ng babae ang isang magandang baukwet ng tulip na maingat na binalot. Medyo natigilan ako. Habang inaabot ang bulaklak, naguguluhan kong tinanong, kilala mo ako? Umiling ang babae at sinabing hindi. Nagustuhan ko lang talaga ang pagtugtog mo. Aalis na ako. Paalam. Pagkasabi nito, tumalikod ang babae at umalis. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutang hindi maitago. Napatulala ako sa kinatatayuan ko. Tinitingnan ang baukwet sa aking kamay. May kakaibang pamilyar na pakiramdam ang lumitaw sa puso ko. Pagkatapos ng 2 oras, natapos ang concert. Umalis ako kasama ang 5 miyembro ng pamilya Su at si An Yicheng. Naghanda ng hapunan sina Su Fu at Sumu sa bahay. Para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak. Pagkatapos hipan ang mga kandila. Inilabas na ng lahat ang kanilang mga regalo. Hindi rin ako nagmamadali. Inilabas ko ang regalong inihanda ko. Isa-isang tinanggap ni Su Jingyao ang mga regalo at binuksan ang mga ito. Mayroong titulo ng mansyon, mga alahas na kwintas, yate, at iba pang mamahaling bagay. Nang turn ko na, isang hindi gaanong kalakihang kahon ang inabot ko. Alam ng lahat na wala akong binili ngayong araw. Iniisip nilang lahat na marahil ay kumuha lang ako ng kung ano-anong bagay. Para lang masabing may regalo kay Su Jingyao. Walang ganang binuksan ni Su Jingyao ang kahon at sa isang iglap natulala siya. Iyon ay isang mikropono mula sa isang sikat na brand. At iisa lang ang ganito sa buong mundo. Ang mikroponong ito ay naisama na dati sa isang auction. At binili ng isang misteryosong tao sa halagang 1 milyon. Hindi nakadalo si Su Jingyao sa auction na iyon. Pero matagal na niyang pinapangarap ang mikroponong ito. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan para bilhin ito sa mas mataas na presyo. Pero hindi niya mahanap ang bumili. Nagdududang nagsalita si Su Xiaoxiao. Hindi kaya peke yan? Pero sa isang tingin pa lang, alam na ni Su Jingyao na hindi ito peke. Tuwang-tuwa siyang nagsalita, grabe. Jiang Yichen, para sa akin ba talaga to? Kalmado akong tumango. Isang mikropono lang yan. Bakit ka sobrang excited? Parang wala kang masyadong nakikita. Nagtatakang nagtanong si Su Jingyao, saan mo nakuha to? Iwinagayway ko ang aking kamay. Magaling akong magpiano. Yung taong bumili niyan dati, kilala ako kaya ibinigay na lang sa akin. Gusto niya akong pumasok sa music industry, pero hindi naman ako marunong kumanta, kaya ibinigay ko na lang sa'yo.
Gumawa lang ako ng palusot. Pero muling nagulat ang lahat sa akin. Mukhang ang mga regalo nila ay hindi kasing halaga para kay Su Jingyao kumpara sa ibinigay ko. Dahil dito, nagsimulang magbago ang tingin nila sa akin. Noong una, akala nila isa lang akong walang kwentang hampas lupa. Pero sa mga nakalipas na araw, napagtanto nila na iba ako sa inaakala nila. Maya-maya, nagsalita ako, "Happy birthday." Medyo pagod na ako, kaya akyat na ako para magpahinga. Kinabukasan, maaga akong gumising. Ngayon ay araw ko para makasama si Suksinyan. Isang doktor. Mukhang seryoso at mahinhin si Suksinyan. Ilang araw na ako sa bahay ng mga Su. Pero halos hindi kami nag-uusap. Nagmaneho kami papuntang ospital. May dalawa akong operasyon ngayon kaya medyo busy ako. Dito ka lang muna sa opisina ko. Tumango ako. Maghapon akong naglaro ng games. Pero hindi pa rin tapos si Suksinyan sa kanyang operasyon. Dahil sa sobrang pagkabagot, umalis na lang ako sa ospital para maglakad-lakad. Hanggang sa pag-uwi ko ng gabi, hindi ko na muling nakita si Suksinyan. Kinabukasan, turn na ni Suksya Oksiao. Siya ang bunso sa pamilya Su. At nag-aaral pa sa kolehiyo. Dahil naka-leave ang driver ngayon. At dadaanan naman ng kumpanya ni Suwanro ang eskwelahan. Sabay-sabay kaming tatlo na umalis sa villa pagkatapos mag-almusal. Habang nasa daan, narinig ko ang nasa harap na si Suksya Oksiao. Nasumigaw sa gulat, "Grabe! Ate, kakabasa ko lang ng balita. Kahapon, may bumasag sa record mo sa Death Valley." Ang Death Valley ay isang sikat na karerahan. Ang pinakamabilis na record ay itinakda ni Suwanro 1 taon na ang nakalipas, 5 minuto at 32 segundo. Labis ang paghanga ni Suksya Oksiao sa kanyang ate. At ngayon, may nakabasag ng record na iyon. Narinig ito ni Suwanro at bahagyang tinaas ang kanyang kilay. Nagpatuloy si Suksya Oksiao, "Ate, lalaki raw. Sayang, naka-helmet kaya hindi makita ang itsura." Medyo inaantok pa ako. Sa harap ko, patuloy sa kadaldalan si Suksya Oksiao. Sinusubukang alamin kung sino ang lalaking iyon. Pero kahit anong hanap niya, wala siyang makitang impormasyon. Malapit na kami sa eskwelahan nang biglang bumaling sa akin si Suksya Oksiao. "Hoy, probinsyano, may gusto ka ba sa pangatlo naming ate? Fan ka ba niya?" Tieke. Napairap na lang ako sa kawalan ng interes. Ayokong makipagtalo sa isang hangal. Walang ganang bumaba ako ng sasakyan. Gayunpaman, nang marinig ito ni Suwanro, bahagyang humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Pagbaba ni Suksya Oksiao, kumaway siya. "Ate, alis na ako. Nga pala, pakiimbestiga naman kung sino yung lalaking yun, ha?" Sa sandaling ito, ang mahilig sa karera na si Suksya Oksiao ay may bago ng idolo. Siguradong gwapo at astig na kuya yun. Ang cool niya. Hindi siya pinansin ni Suwanro. Sa halip, nagbilin ito, "Protektahan mo si Jayang Yichen." Sino namang mang-aapi dyan? Nakangusong umalis si Suksya Oksiao nang hindi lumilingon. Saan man ako magpunta, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. Dahil ako ang napiling golden catch ng pamilya Su. Natural lang na ako ang sentro ng atensyon saan man ako magpunta. Pagkatapos ng isang klase, tumayo ako para pumunta sa banyo. Paglabas ko, may humarang sa akin. Ilang lalaking estudyante na nakauniporme. Ang humarang sa daan ko. Ang leader nila, isang lalaking may berdeng buhok, ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. At may masamang balak na nagsalita, "May gusto ka kay Suksya Oksiao?" Umiling ako. Wala. Tinuro ako ng lalaking may berdeng buhok. "Jayang Yichen, si Suksya Oksiao ang campus belle ng eskwelahan namin. Tumingin ka nga sa salamin, bagay ba kayo?" Naiinis ako. Hindi ba nila naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko nang wala akong gusto. Alam ba ni Suksya Oksiao na nage-exist ka? Ano ka ba naman? Bagay ka ba? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng lalaking may berdeng buhok. At pagkatapos ay ngumisi ng malamig. "Kailangan ka naming turuan ng leksyon ngayon. Naglalakas loob kang manligaw sa campus belle namin." Nalaman ni Suksya Oksiao na si Jayang Yichen ay hinarang sa banyo.
Naalala niya ang bili ng kanyang ama. Kaya napilitan siyang pumunta. Pero pagdating niya sa banyo, natigilan siya. Nakita niya ang ilang lalaki. Napasa-pasa at namamaga ang mga mukha na tumatakbo palabas ng banyo. Napangiwi si Suksya-Oksyaw. Ang grupo ng lalaking may berdeng buhok ay mga siga sa eskwelahan. Dahil sa yaman ng kanilang pamilya at sa kaalaman sa taekwondo. Mahilig silang mang-api. Nakita niya akong dahan-dahang lumabas. Walang kahit isang galos. Nang makita ang gulat na ekspresyon ni Suksya-Oksyaw. Sabi ko, gusto nila akong bugbugin kaya binugbog ko sila. Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay maraming manliligaw. Hindi lang sila bobo, pangit pa ang taste. Nainis si Suksya-Oksyaw. Sana hindi na lang niya pinakialaman ang buwisit na lalaking ito, si Jiang Yichen. Hanggang hapon, wala nang gumulo sa akin. Ang huling klase ay USC. Nakaupo ako sa field. Pinapanood ang mga babaeng naglalaro ng badminton. Maya-maya, biglang sumakit ang tiyan ko. Hawak-hawak ang tiyan, dali-dali akong tumayo. At tumakbo papunta sa pampublikong banyo ng eskwelahan. Sa kabilang banda, tapos na sa trabaho si Suwanru. Pumasok ang kanyang assistant sa opisina. Ma'am, naimbestigahan na po namin. Ang bumasag sa record ninyo kagabi sa Death Valley ay si Emil Jiang. Tumingin si Suwanru. Sino sabi mo? Ang laging kalmadong si Suwanru. Na hindi natitinag sa anumang sitwasyon. Ay labis na nagulat. Si Jiang Yichen pala? Hindi ba't kasama niya si Suksinyan kahapon? Ang resulta na ito ay talagang hindi inaasahan. Ang lalaking ito, si Jiang Yichen, ay talagang interesante. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Suwanru. Biglang, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. 8. Masama to. Nawawala si Jiang Yichen. Nalaman lang ni Suksya-Oksyaw na nawawala si Jiang Yichen pagkatapos ng EF class. Hindi niya sinasagot ang telepono. Tinanong niya ang mga kasambahay sa villa, pero sinabi nilang hindi pa umuuwi si Jiang Yichen. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Suwanru sa kabilang linya. Suksya-Oksyaw, mag-report ka sa pulis. Ako na ang bahala sa iba pa. Pagkasabi nito, agad na nagmaneho si Suwanru papunta sa eskwelahan. Kinuha niya ang key footage ng eskwelahan at ng gate. Sa wakas, sa footage ng 5C. Nakita niya ang anino ko. Naglalakad ako papunta sa pampublikong banyo. Sa likod ko, hindi kalayuan, ay may sumusunod na aninong nakasuot ng asul. Ibig sabihin, ang huling lugar kung saan ako nawala ay sa pampublikong banyo. Naging seryoso ang tingin ni Suwanru. At agad na dinala ang mga tao niya papunta sa lugar na iyon. Alas negatibo 6 na ng gabi. Kakaunti na ang mga taong dumadaan sa lugar na iyon. Paglapit pa lang ng grupo ni Suwanru. Malinaw nilang narinig ang sigaw ng isang lalaki mula sa loob. Hindi ba't kanina ang lakas mo pa? Bakit hindi ka lumalaban ngayon? Sige, saktan mo pa ako. Isang walang hiyang lalaki, inaakit mo ang aking Sujinyaw. Tingnan natin kung hindi kita bugbugin hanggang sa sumuko ka. Nang marinig ni Suwanru ang pangalan ni Sujinyaw, nakumpirma niyang ang lalaki sa loob ay malamang na isang sasaing fan ni Sujinyaw. Pumasok siya agad. Nakatanggap ng utos ang bodyguard at sinipa ang pinto. Biglang tumigil ang tawa ng lalaki. Nang makita si Suwanru sa pinto, iritadong sinabi niya, "Sino ka? Bakit ka nang istorbo sa kasiyahan ko?" Tiningnan siya ni Suwanru, ang kanyang tingin ay may bigat at otoridad. Ang taong proprotektahan ng pamilya Su, kaya mong galawin? Nang makita ang babaeng may kakaibang karisma sa harap niya, biglang nanginginig na nagsalita ang mga kasama nito. Parang siya si Suwanru, ang panganay na anak ng pamilya Su. Sinumang nakapanood ng balita ay makikilala agad. Ang babaeng madalas magsalita sa media. Sa likod niya ay may mga bodyguard. Bawat isa ay matipuno at malakas. Kung ikukumpara, ang dalawang kasama ng lalaki ay parang mga sisiw na walang kalaban-laban. Tinaas ni Suwanru ang kanyang kamay. Agad na naintindihan ng kanyang assistant. At mabilis na sinupil ang tatlo. Ang lalaking kanina pa ay galit na galit. Nang makita ang ganitong eksena, ay agad na natakot.
Dahil sa bugso ng damdamin, kinidnap niya si Jiang Yichen. Pero hindi niya inasahan na hindi niya kayang harapin ang kahihinatnan nito. Miss Su, pasensya na po. Bugso lang po ng damdamin. Malamig ang boses ni Su Wanru. Walang mababakas na emosyon. Hintayin mong harapin ang batas. Nang marinig ito, lumuhod sa sahig ang mga kasama. Kasalanan po namin. Hindi po namin nakilala si Enlil Jiang. Pakiusap, Miss Su, patawarin niyo po kami. Hindi pinansin ni Su Wanru ang kanilang pagmamakaawa. Dumating ang tunog ng sirena ng pulis. Ang tatlo ay napaupo na lang sa sahig. Namumutla na parang patay. Pagkaalis ng mga pulis kasama ang tatlo. Ang naiwan na lang sa eksena ay ang nagmamadaling dumating na si Suksya Oxiao. At si Su Wanru na umaalalay sa akin. Ang lalaking to, ang galing maghanap ng gulo. Sigurado akong sinasadya niya to para hindi tayo maging mapayapa. Naiisip pa lang ni Suksya Oxiao ang sermon ng kanyang tiyuhin pag-uwi. Sumasama na ang loob niya. Kumunot ang noo ni Su Wanru. Tama na, Xia Oxiao. Huwag ka nang magsalita. Dalhin na natin siya sa ospital. Kung idadala mo, ikaw na lang. Hindi ako sasama. Pagkasabi nito, nagdabog na umalis si Suksya Oxiao. Tumingin si Su Wanru sa ibaba. Tinitingnan ako na masakit ang itsura at puno ng pasa. At dinala ako sa ospital. Dahil sa koneksyon kay Suksinyan. Dinala ako ni Su Wanru diretso sa kanyang opisina. Maingat na sinuri ni Suksinyan. At kumunot ang kanyang noo. Seryosong tiningnan ako ni Su Wanru. Anong nangyari? Malubha ba ang mga sugat niya? Bahagyang umubo si Suksinyan. Marami siyang pasa sa katawan at may bahagyang mild concussion. Pero nagtatae siya at medyo dehydrated, kaya sobrang sakit ng nararamdaman niya. Nang marinig ang salitang nagtatae, namula ang tenga ni Su Wanru sa hiya. Sige, may isa pa akong operasyon. Dito ka na muna at samahan mo siya. Mamaya, pakiasikaso ang pagpapa-admit sa kanya. Matatagalan bago gumaling ang mga sugat niya. Lumabas ng pinto si Suksinyan. Biglang naging tahimik ang kwarto. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Hawak ang tiyan kong kumikirot pa rin. Tubig, gusto kong uminom ng tubig, mahina kong sabi. Nagtimpla si Su Wanru ng maligamam na tubig at inabot sa akin. Nang makita ang pawis sa noo ko, kumuha siya ng tissue at inabot sa akin. Nakangiti akong tumingin sa kanya at nagsabi, salamat. Gaya ng inaasahan ko sa taong gusto ko, maalaga. Kahit na hindi ko na maidiretso ang likod ko sa sakit. Hindi ko pa rin mapigilang biruin siya. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Su Wanru. Enlil Jiang, sana huwag ka nang magbiro ng ganyan. Malinaw ko nang sinabi ang posisyon ko dati. Napanguso ako. Bakit ang seryoso mo? Ang boring mo naman. Pagkasabi nito, yumuko ako para uminom ng tubig. Biglang tumayo si Su Wanru. May emergency meeting ako. Mamaya, aasikasuhin ko ang papeles mo sa ospital. Magpahinga ka ng mabuti. CJ. Pagkaalis ni Su Wanru, tumunog ang telepono ko. Narinig ko ang boses ni Gu Qinghan. Puno ng pagkabalisa at pag-aalala. Bro, okay ka lang ba? Nabalitaan kong na-ospital ka. Nagulat ako. Paano mo nalaman? Hindi mo ba nakikita sa social media? Kinidnap ka ng sasaing fan ni Su Jingyao, tapos ni-rescue ka ni Su Wanru at personal ka pang dinala sa ospital. Nakunan kayo ng paparazzi. Ngayon, kumakalat sa internet ang tungkol sa inyo ni Su Wanru. Binuksan ko ang phone ko at tama nga. Ang top 3 trending topics ay tungkol sa balitang ito. Ang panganay na anak ng pamilya Su, maalaga sa kanyang fiance na si Jiang Yichen, may namumuong pag-ibig. Kumunot ang noo ko. Maghanap ka ng paraan para tanggalin yung trending topic na yan, sabi ko. Sa ngayon, ikaw muna ang bahala sa kumpanya. Kung may problema, tawagan mo lang ako. CJ, bro. Naintindihan ko. Galit na sinabi ni Gu Qinghan sa kabilang linya, nga pala, inasikaso ko na yung sasaing fan. Hinding-hindi na siya makakalabas ng kulungan habang buhay. Okay, sabi ko. Pakiramdam ko, hindi ganoon kasimple ang mga nangyari. Nagpatuloy si Gu Qinghan, saka, gusto ng Su Group na makipag-partner sa atin.
Malaki ang kita. Pero may isang kondisyon sila, gusto nilang makilala ang misteryosong hihi ng kumpanya natin. Napaisip ako. Bakit kailangan nila akong makita? Alam kong hindi ka pwedeng magpakita ngayon, sabi ni Gukinghan, kaya tinanggihan ko muna ang partnership. Sinabi kong sa susunod na lang kung may pagkakataon. CJ. Tinapos ko ang tawag. Napangisi ako. Gusto niyo akong makita. Hindi pa ito ang tamang panahon. Suwanru, mahaba pa ang lalakbayin natin. Kinabukasan ng umaga. Muling nagpakita si Suwanru sa kwarto ng ospital. Nakangiti kong binalatan ang kalahati ng orange. Ang isang workaholic na tulad ni Miss Su, tinalikuran pa ang trabaho para bisitahin ako. Sobrang nakakataba naman ng puso. Matamis ang prutas. Gusto mo? Sabi ko habang inaabot ang isang saging. Huwag kang mag-isip ng iba. Si Papa ang nagsabi sa akin na alagaan ka. Hindi pinansin ni Suwanru ang kamay kong nakaabot. Tiningnan niya ako. May gusto akong itanong. Nag-isip sandali si Suwanru. Pero hindi niya mapigilang itanong. Nabasag mo ang record sa Death Valley. Paano ka, nagaling lang sa isang maliit na bayan, nagkaroon ng pagkakataong magkarera? Pagkasabi nito, tinitigan niya ako ng mariin. Ang lalaking ito ay masyadong misteryoso. Malinaw na ordinaryo lang ang pinagmulan niya. Pero ang mga ginagawa niya ay kahanga-hanga. Natawa ako. Isang bagay lang yan para pampalipas oras. Bakit masyadong big deal para sa'yo, Miss Su? Tumingin si Suwanru. Sa kanyang kalmadong itsura. Ang isipan niya ay unti-unting lumawak. Una, may koneksyon siya kay Gukinghan. Kilala niya si Lin Shu na may mataas na katayuan. Magaling siyang tumugtog ng piano. At ngayon, nabasag pa niya ang record na itinakda niya sa Death Valley. Na walang sinuman ang nakabasag. Ang ordinaryong lalaking ito mula sa isang maliit na bayan. Ay hindi talaga ordinaryo. Jiang Yichen, sana wala kang masamang balak. Parang babala ang sinabi ni Suwanru. Pero ang puso niya ay bahagyang natitinag sa bawat pangyayari. Biglang, may kumatok sa pinto na pumutol sa pag-iisip ni Suwanru. Kumatok si An Yichen. At pumasok. Nang makitang mag-isa sina Suwanru at Jiang Yichen. Halos mabaliw siya sa selos. May pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ko. Bakit ang putla mo? Malubha ba ang sugat mo? Mahigpit ang pagkakahawak niya. Napangisi ako at sinulyapan si Suwanru sa tabi ko. Agad kong naintindihan. Ang possessiveness ng lalaking ito ay nakakatakot. Okay lang ako. At saka, Ginmithian, hindi mo kailangang hawakan ng mahigpit. Baka isipin ng iba na galit ka sa akin. Inalis ko ang kamay ko. At kalmadong sinabi ang iniisip ni An Yichen. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni An Yichen. Pero nagpanggap siyang nakangiti. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Paano kung may mangyaring masama sa'yo, malulungkot si Uncle Su? Napangisi ako. Hindi pa nga nagiging manugang ng pamilya Su, pero masyado nang nag-aalala sa opinyon ni Uncle Su. Masyado kang maalalahanin, MDN. Nang marinig ito, nalungkot ang mukha ni An Yichen. Jiang, parang galit ka sa akin. Tiningnan ko siya. An, dahil lang sa ilang salita, iniisip mo nang galit ako sa'yo. Hindi ba't masyado kang mapag-isip? Bihira akong makakita ng ganitong peking lalaki. Naging pangit ang itsura ni An Yichen. Gusto ko lang sanang bumisita, pero hindi ko inaasahang ganyan kakasakit magsalita. Aalis na lang ako. Tumayo si An Yichen na akmang aalis. Nang makita ito, kumunot ang noo ni Suwanru. Malamig niyang sinabi, Jiang Yichen, huwag kang masyadong masakit magsalita. Bumibisita lang si An Yichen. Kumunot ang noo ko. Iwinagayway ko ang kamay ko. Hindi na kailangan ng pagbisita. Medyo masama ang pakiramdam ko. Huwag niya na akong istorbohin sa pagpapahinga. Tiningnan ni Suwanru ang nakakunot kong noo. At dumilim ang tingin niya. Sige, aalis na kami. Magpahinga ka ng mabuti. Humakbang si An Yichen para paghiwalayin sila. Nang marinig ito, sumunod siya sa likod ni Suwanru. Palabas. Nang umalis sila,
Muling naging tahimik ang paligid. Pero hindi mapakali ang kalooban ko. Bigla kong napagtanto. May isang mahalagang bagay akong nakaligtaan. Ang pagpunta ko sa klase kasama si Suksya Oksiao ay hindi alam ng maraming tao. Paano nalaman ng sasaing fan ang eksaktong lokasyon ko? At nagawang tiempuhan ang pagpunta ko sa banyo para kidnapin ako. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ko. Tumawag ako. At pinakiusapan ang mga pulis na tanungin ang sasaing fan na iyon. Maya-maya, nakita ko sa phone ko ang pangalang Mi Anyichen. Naging malamig ang tingin ko. Ang nasa likod pala nito ay si Anyichen. Paulit-ulit. Anyichen. Magtutuos tayo. Ilang araw ang lumipas. Biglang nagkaroon ng krisis sa pananalapi ang kumpanya ng mga an. Ilang matataas na opisyal ng kumpanya ang nagsimulang magbenta ng kanilang mga shares. Walang magawa ang pamilyaan. Kaya humiram sila ng 2 bilyon sa pamilya Su para iligtas ang kumpanya. Dahil sa pagnanais ni Sumu na maging manugang si Anyichen. Pinakiusapan niya si Suwanru na tumulong. Naayos din ang sitwasyon. Dahil sa problema sa kanilang pamilya. Wala nang oras si Anyichen na pumunta sa ospital. At magpanggap. Nakakuha ako ng katahimikan. Isang araw. Gaya ng dati, dumating si Suksinyan para suriin ang aking kalusugan. Pagkatapos ng pagsusuri, tinanggal niya ang kanyang stethoscope. Nakangiti siya. Mabilis kang gumagaling. Pwede ka nang lumabas ng ospital ngayon. Kalmado akong sumagot. Alam ko. Nagpatuloy si Suksinyan, hindi ba darating ang ate ko para bisitahin ka ngayon? Dahil sa problema ng pamilyaan. Wala nang oras si Suwanru para bisitahin ako. Hindi ko rin naman siya inaasahan. Kumakain ako ng almusal. Nang may kaswal at natural na tono. Kung bibisitahin niya ako o hindi, desisyon niya yun. Mali ang tinatanong mo. Hindi inaasahan ni Suksinyan ang sagot ko. Bahagya siyang ngumiti. Sa halip, nagtanong siya, pinapasama ka ni Papa sa aming 5. Sino ang pinakanagustuhan mo? Tinaas ko ang kilay ko. Sino ang gusto mong sabihin ko? Ngumiti si Suksinyan. Kung ganoon, hindi ko na itatanong. Dahil hindi naman ako interesado kay Emil Jayang. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis si Suksinyan. Hapon na, pero hindi pa rin nagpakita si Suwanru. Ako na mismo ang nag-asikaso ng aking discharge papers. At sumakay sa sasakyan ng pamilya Su pauwi. Halos magaling na ako. Pero hindi naman pwedeng manatili lang ako sa bahay. Iminungkahi ni Sufu na magtrabaho ako sa kumpanya. Iba-iba ang naging reaksyon ng lahat. Pinakamatindi ang reaksyon ni Suksya Oksiao. Sinulyapan niya ako na kalmadong umiinom ng tsaa sa sofa. At may paghamak na sinabi. Isa lang siyang probinsyanong galing sa maliit na bayan. Paano niya malalaman kung paano magpatakbo ng kumpanya? Papa, wag mo siyang masyadong bigyan ng tiwala. Tiningnan ko ang nagagalit na itsura ni Suksya Oksiao. At natawa ako. Kahit anong mangyari, mas magaling pa rin ako sa'yo. Hindi nagsalita si Suwanru. Tahimik niya akong tinitingnan. Pakiramdam niya, may iba pang sorpresa ang lalaking ito. Naging seryoso ang mukha ni Sufu. Ang tingin niya kay Suksya Oksiao ay puno ng pagsisisi. Kahit galing pa sa maliit na bayan si Ichen, hindi mo dapat siya lait-laitin dahil sa kanyang pinagmulan. Hindi ka kakain ng hapunan ngayong gabi. Manatili ka sa kwarto mo at mag-isip. Biglang nagsalita si Su Jingyao. Sa tingin ko, pwedeng subukan. Totoo namang nakakabagot kung mananatili lang siya sa bahay. Dahil sa mikroponong ibinigay ko sa kanya. May kaunti na siyang pagtingin sa akin. Sa sandaling ito, kinakampihan niya ako. Nag-isip sandali si Suwanru. At sa huli ay nagsalita, hayaan muna siyang mag-intern sa kumpanya. Kung hindi talaga kaya, hahanapan natin siya ng ibang gagawin. Tapos na ang usapan. Hindi na mababago ang desisyon. Galit na galit si Suksya Oksiao. Pero ang Su Corporation ay itinatag ni Suwanru. Kaya hindi siya makapalag. Tahimik na lang niyang kinuyom ang kanyang kamao. Tiningnan ko ang kanyang galit na mukha. At mumiti ng mahinahon. Papasok ako sa Su Corporation. Bakit parang hindi ka masaya?
Tinaas ni Suksya-oksiyaw ang kanyang kilay. Ikaw na lalaki, puro gulo lang ang dala mo. Kapag pumasok ka sa kumpanya, ewan ko kung anong kalokohan ang gagawin mo. Wala akong ganang makipagtalo sa isang bata. Kaya hindi ko na siya pinatulan. Kahit anong mangyari. Sigurado nang papasok ako sa kumpanya. Kahit gaano pa kainis si Suksya-oksiyaw, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Sinabi at ginawa. Kinabukasan ng umaga. Tinawag ako ni Suwanro para sabay kaming pumasok sa kumpanya. Sa unang araw ko sa kumpanya, inilagay ako ni Suwanro sa design department. Bilang isang ordinaryong empleyado, nakangiti akong bumati sa mga katrabaho ko. Pagkaupo ko pa lang, isang tumpok ng mga dokumento. Ang malakas na ibinagsak sa mesa sa harap ko. Sige, ito ang mga trabahong kailangan mong gawin. Bago magnegatibo 12, tapusin mo to at i-email sa akin. Huwag mong isipin na porket may backer ka, pwede ka nang mag-relax, Jayang Yichen. Biglang natigil ang daldal ng lalaki. Nang makita ang pamilyar na gwapong mukha sa harap niya. Natigilan si Liu Jai. Umiti ako. Hello, matagal na tayong hindi nagkita, Liu Jai. Naaalala ko ang lalaking ito. Noon, dahil anak siya ng prinsipal. At dahil ang babaeng gusto niya ay may gusto sa akin. Paulit-ulit niya akong inapi. Nag-away pa kami dahil doon. Pagkatapos, na-expel ako at pumunta sa ibang bansa. Para tapusin ang 2 degree. Pagkatapos ay bumalik ako. Hindi ko inaasahan na sa kabila ng lahat, magkikita pa rin kami. Iba na ako ngayon kumpara dati. Pero ang tigas ng ulo ko ay hindi nagbago. Malamig ang ngiti ko. Tinitingnan ang unti-unting nababaluktot na mukha ni Liu Jai. Ano? Nakita mo ako at hindi ka na makapagsalita? Dahil siya ang supervisor. Biglang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Binabalaan kita. Ako ang boss mo ngayon. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Kapag hindi ka nagtrabaho ng maayos, marami akong paraan para mapaalis ka. Natawa ako. Nagsisimula ka ng gamitin ang posisyon mo para sa akin. Kung ganoon, siguraduhin mong mananatili ka sa posisyong iyan. Sa sinabi kong iyon, sumiklab ang galit ni Liu Jai. Hindi niya matanggap ang pang-iinsulto. At isa-isang inilabas ang mga nakaraang pangyayari. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong pagsabihan ako. Pagkatapos mong mag-drop out noong middle school, ewan ko kung saan ka nagloko. Baka binubuhay ka na ng matandang babae, ano? Kung hindi, paano ka nakahanap ng ganitong trabaho? Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ko. Binubuhay ng babae. Sinasabi mong binubuhay ako ng babae, ha? Nang makita ang biglang pagbaba ng aking aura. Nataranta si Liu Jai. Bigla niyang naalala na may kapangyarihan siya. Habang ako ay isang lalaking binubuhay lang. Muling tumaas ang kanyang yabang. Ginawa mo na, takot ka pang sabihin ng iba? Mas matangkad ako kay Liu Jai ng isang ulo. Bahagya akong yumuko at mumisi ng malamig. Kung malaman ni Uncle Su na ang kanyang magiging manugang ay sinasabihang binubuhay lang, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Yung Jayang na may kasunduang kasal sa pamilya Su na nasa balita ikaw yon. Bihirang manood ng balita si Liu Jai. Kaya medyo narinig lang niya ito. Hindi niya inaasahan na ang may kasunduang kasal sa pamilya Su ay ang taong minamaliit niya mula pagkabata, si Jayang Yichen. Nang maisip ang kapangyarihan ng pamilya Su, kinilabutan siya. Ayoko nang makipagtalo sa dating kaklasing ito. Hindi ko na siya tiningnan. Mabutit alam mo. Nakakaistorbo ka sa trabaho ko, Supervisor Liu. Ang huling salita ko ay parang huling suntok kay Liu Jai. Namula sa galit ang mukha ni Liu Jai. Nagbukas siya ng bibig. Pero walang salitang lumabas. Tumayo siya ng tuwid. At may galit na sinabi, kahit may kasunduan ka pa sa pamilya Su at may backer ka, sinasabi ko sa'yo, sa kumpanyang ito, ang mga taong walang kakayahan ay aalisin din. Wala akong pakialam. Nakangiti kong sinabi, tingnan natin. Galit na tiningnan ako ni Liu Jai. At umalis na puno ng puot. Nag-iisip kung paano makakaganti. 11:11 ng umaga. Isang oras bago ang deadline, ipinasa ko ang mga dokumento kay Liu Jai.
Pero hindi nagtagal, ibinalik ito. Walang anumang komento sa dokumento. Tanging 2 salita lang, ulitin. Sabi ko na nga ba, itong si Liu Jai ay gagawa ng paraan para pahirapan ako. May tiwala ako sa aking proposal. Kaya hindi ko ito binago. Ipinasa ko ulit. Walang duda. Ibinalik ulit ang proposal. Wala na akong ganang makipag-ugnayan sa kanya. Dinala ko ang proposal at dumiretso sa opisina ng presidente. Nagtatrabaho si Suwanru. Nang makita niya akong pumasok, kalmado siyang nagtanong, anong kailangan mo? Inilagay ko ang proposal sa kanyang mesa. Umiti ako. Suwanru, sa tingin ng supervisor mo sa department, hindi sapat ang ganda ng proposal ko. Baka gusto mong tingnan? Tiningnan niya ito. Habang binabasa niya, unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang mga ideya ay hindi karaniwan. Gumagamit ng talino para manalo. Ilang mga punto ay katulad pa ng kanyang mga iniisip. Tumingin siya. Ito ba ang assignment na ibinigay sa iyo ni Liu Jie? Nakangiti akong tumango. Tinawag ni Suwanru ang kanyang sekretarya para tawagin si Liu Jie. Nang makita ako ni Liu Jie, galit niya akong tiningnan. Bago maingat na nagtanong, President, bakit po? Malamig ang boses ni Suwanru. Ito ba ang assignment na ibinigay mo sa isang baguhan? Nanginig si Liu Jie. President Si. Galit siyang tiningnan ni Suwanru. Ang pinakamahalagang proposal para sa quarter na ito, ipinasa mo sa isang baguhan para gawin. At inaapi mo pa ang iyong nasasakupan. Liu Jie, ang lakas ng loob mo. Ibabawas ko ang 2 buwang sahod mo. Bihirang magalit si Suwanru. Pero ngayon, narinig ni Liu Jie ang lamig sa kanyang boses. At nanginig sa takot. Galit na galit si Liu Jie. Gusto na niya akong saktan. Pero hindi siya makapagsalita. Tahimik na lang siyang nagkimkim ng galit. Pagkaalis ni Liu Jie, tumingin sa akin si Suwanru. Si President Su pala ay patas magparusa at magbigay ng gantimpala. Tiningnan ni Suwanru ang aking walang pakialam ng ngiti. Nag-isip siya. Ang lalaking ito ay puno ng sorpresa. Hindi niya ako binigo. Sa sumunod na 2 araw dahil sa parusa, umiwas sa akin si Liu Jie tuwing nagkikita kami. Pero sa galit niyang tingin, pakiramdam ko ay may malaki siyang binabalak. Sa tabi ng coffee machine, nagkataong nakita ko si Suluoli. Kinindatan niya ako. Narinig kong para sa'yo, pinarusahan ni Suwanru si Liu Jie. Mukhang importante ka talagang lalaki. Nang marinig ang kanyang medyo mapanuksong tono, nainis ako. Pero nanatiling kalmado ang aking mukha. Bakit? Naiinggit ka ba, President Su? Dahil inagaw ko ang pagmamahal ng ate mo sa'yo. Nang marinig ito, natigilan si Suluoli. Nagbibiro ka yata, Jinggi Jayang. Kalmado akong kumuha ng kape. Hindi ba't ikaw ang unang nagbiro, President Su? Ginagantihan lang kita sa ginawa mo. Nanatiling nakangiti si Suluoli. Nakakatuwa ka talaga, Jinggi Jayang. Kaya pala napapaikot mo si Suwanru, ang workaholic na iyon. Pero ang mga sinasabi mo, hindi magandang pakinggan. Nakangiti akong tumango. Salamat. Pero si President Su ay medyo madaldal. Nagbago ang mukha ni Suluoli. Unang beses niyang marinig na sinabihang madaldal siya. Wala pang sinuman ang nakatalo sa kanya. Ako ang una. Sige, hindi ko na istorbohin si Jayang sa pag-inom ng kape. Kumuha si Suluoli ng isang tasa ng kape at tumalikod. Tiningnan ko ang kanyang likod at nag-isip. Nagustuhan ng aming partner ang aking proposal. Maganda ang kita ngayong quarter. Nagpa siya ang kumpanya na magdaos ng isang dinner party. Para ipagdiwang ang pag-unlad ng kumpanya. Kahit alam niyang hindi ako isang probinsyano tulad ng inaakala nila. Para sa reputasyon ng pamilya Su. Nagpa siya si Suwanru na isama ako para bumili ng suite. Dahil sa nakaraang karanasan, agad kong pinili ang damit na gusto ko. At ibinigay kay Suwanru para bayaran. Sabay kaming bumalik sa kumpanya. Sa labas, puno na ng mga reporter. Nang makita kaming magkasama, agad kaming pinalibutan ng mga reporter.
Totoo po ba ang tsismis na may namumuong pag-ibig sa pagitan ninyo? Pwede po ba kayong magbigay ng direktang sagot? Malamig na tiningnan ni Suwanro ang lahat. Tumahimik ang lahat. Sa maikling pagkakataon na iyon, dinala ako ni Suwanro papasok ng kumpanya. Kahit sinabing dinner party, isa pa rin itong maliit na business event. Saan man magpunta si Suwanro, siya ang sentro ng atensyon. Palaging may mga taong nakapaligid sa kanya. Humihingi ng payo. Ako naman, tumakas papunta sa isang pahingahan. At nagsimulang kumain ng mga pagkain sa mesa. Hindi pa ako nagtatagal sa pag-upo. Lumapit si Liu Jai. O, hindi ba't ito ang ating bida, si Jiang Yichen? Bakit hindi mo kasama ang presidente? Kahit mapanukso ang kanyang tono. Ang inggit sa kanyang mga mata ay hindi maitago. Kahit ang probinsyanong ito na basta na lang sumulpot, ay may pagkakataong maging fiance ng presidente. Bakit hindi pwede si Liu Jai? Supervisor Liu, kamusta ang buhay na walang sahod? Hindi ko siya pinansin. At sinabi ko lang yan. Nang maalala ni Liu Jai ang nangyari, nagdilim ang mukha niya. Jiang Yichen, huwag kang masyadong mayabang. Ang kababata ni Suwanro na si An Yichen ang kinikilalang manugang ng pamilya Su. Isa ka lang ulila, paano ka magiging karapat-dapat na pakasalan ang pinakamagaling na presidente? Nakangiti akong umiling. Hindi ko naman sinabing gusto kong pakasalan si Suwanro. Saka, kung hindi ako karapat-dapat, ikaw ba? Alam ni Liu Jai na magaling akong magsalita. Kaya hindi na siya nakipagtalo. Huwag kang manira. Sinasabi ko sa'yo, aalis ka rin sa kumpanyang ito. Nang maisip ang kanyang plano mamaya, ngumisi siya ng malamig. Natawa ako. Kung mayroon kang balak, gawin mo na. Hindi ako matalo ni Liu Jai sa salita, kaya umalis na lang siya. Nagsimula na ang pinakamahalagang bahagi ng gabi. Tumayo si Suwanro sa entablado. At nagsimulang i-anunsyo ang performance ng kumpanya para sa quarter na ito. Biglang may isang hindi magandang boses na narinig. Mula sa isang sulok. Sa tingin ko, may problema sa business ng quarter na ito. Sa sinabing iyon, nagulat ang lahat. Biglang tumahimik ang paligid. Tumingin si Suwanro sa nagsalita. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Anong gusto mong sabihin? Nang marinig ang tanong ng presidente, agad na lumabas si Liu Jai. Inirereklamo ko si Jiang Yichen sa pagnanakaw ng plano. Sinasabi mong nagnakaw siya. May ebidensya ka ba? Napangiti si Liu Jai. At direktang ipinakita ang kanyang inihandang ebidensya. So, dito pala siya naghihintay. Ang konsepto ng disenyong ito ay kinuha mula sa isang estudyante ng isang sikat na unibersidad sa ibang bansa, Sige. Ang gawaing ito, itong probinsyanong ito, ninakaw niya ang kanyang gawa. Isang sikat na unibersidad laban sa isang probinsyano. Alam ng lahat kung sino ang mas may bigat. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang yabang pala nitong si Jiang Yichen. Okay lang kung hindi makagawa, pero magnakaw pa. Paano nananatili ang ganitong tao sa kumpanya natin? Iniwasan ni Suwanro ang tingin ng mga tao at tumingin sa akin. Jiang Yichen, mayroon ka bang paliwanag? Tiningnan ni Suwanro ang aking mga mata na may ngiti. At biglang napanatag ang kanyang loob. Parang sigurado siyang hindi ko kasalanan. Pero gusto pa rin niyang marinig ang sasabihin ko. Nakangiti akong tumango. Tama. Ginamit ko nga ang isang ideya. Ang galing mo, napansin mo. Pakiramdam ni Liu Jai ay sigurado na siyang mananalo. Kaya nagsimula na siyang magsalita ng walang ingat. Ang probinsyanong ito ay hindi nag-aral ng maayos noon at ngayon nagnanakaw pa ng ideya. Paano mananatili ang ganitong tao sa kumpanya? Presidente, iminumungkahi kong paalisin na siya ngayon din. Kumunot ang noo ni Suwanro. Naghihintay sa susunod kong sasabihin. Paano kung ako si Annie? Biglang tumawa si Liu Jai. Ikaw si Annie. Jiang Yichen, huwag kang magpatawa. Kung ikaw si Annie, ngayon din, magre-resign ako at ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko bilang supervisor. Si Annie. Isang henyo na maagang nakatapos ng 2 degree. Paano siya babalik sa bansa para maging isang maliit na empleyado sa isang kumpanya? Sabi mo yan, ha? Tanong ko. Mayabang na sumagot si Liu Jai, sinabi ko.
Umakyat ako sa entablado, kinuha ang aking telepono at ikinonekta sa screen. Pagkatapos ay tumawag ako ng video call. Ilang segundo lang. Isang mabait na matandang lalaki ang lumitaw sa screen. Ito si Andrew, ang 2 beses na nanalo ng Nobel Prize. Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na kilala pala ni Jiang Yichen ang ganitong tao. Umiti ako. Hello, Professor. Pasensya na kung naistorbo kita sa ganitong paraan. Mukhang hindi naman nagalit si Andrew. Nang makita niya ako, umiti siya ng malapad. Annie, matagal ka nang hindi tumatawag sa akin. Masaya akong tumawag ka ngayon. Ayoko na ngang mag-eksperimento. Natawa ako. Pasensya na, Professor, na istorbo kita. Kailangan mong mag-eksperimento ng mabuti. Nag-usap kami sa Ingles. Tahimik ang lahat, hindi makapagsalita. Ang mga empleyado ng Su Corporation ay karaniwang galing sa mga sikat na unibersidad. Kaya naiintindihan nila ang aming usapan. Pero ang pinakamahirap intindihin ay hindi ang Ingles, kundi ang katotohanang kilala pala ni Jiang Yichen ang ganitong tao. At mula sa sinabi ni Professor Andrew, nalaman nilang ako nga si Annie. Gumuho ang mundo ni Liu Jai. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ang screen at pagkatapos ay ako. Nawalan siya ng pag-asa. Natalo siya at talong-talo. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ko ang namumutlang si Liu Jai. Malamig kong sinabi, Liu Jai, ginamit ko ang sarili kong ideya at sasabihin mo pang ninakaw ko. Hindi makapagsalita si Liu Jai. Ang puso ni Su Wanru ay hindi na mailalarawan sa pagkabigla. Talagang ang lalaking ito ay palaging nagbibigay sa kanya ng hindi inaasahang sorpresa. Liu Jai, ngayong gabi, pumunta ka sa Finance Department, kunin mo ang sahod mo at umalis ka na. Hindi gusto ni Su Wanru ng mga mayayabang na tao sa kanyang kumpanya. Isang salita lang at tinapos niya ang kapalaran ni Liu Jai. Naging maayos ang pagtatapos ng gulong ito. Nagpa siya si Su Wanru na ihatid ako pa uwi. Mayroon pa akong mahalagang gagawin. Kaya magalang akong tumanggi. Lumabas ako at sumakay sa isang kotse. Sa loob ng kotse, matagal nang naghihintay si Gu Qinghan. Bro, okay na ba ang katawan mo? Natawa ako. Matagal nang okay. Tara na, bilisan natin. Baka matapos na sila. Tumango si Gu Qinghan. At mabilis na pinaharurot ang kotse. Pupunta kami sa isang underground black market. Ngayong gabi, i-auction ang isang high-tech na computer. Sabi-sabi. Iniwan ito ng isang world-class na hacker. Iisa lang ito sa buong mundo. Mahilig akong magkalikot ng mga ganitong bagay. Kailangan kong makuha ang computer na ito. Pagdating namin sa lugar, sakto namang ang huling i-auction ay ang computer. Ang panimulang presyo ay 1 milyon. Maraming tumatawad. Hindi ako kumibo. Nang kakaunti na lang ang tumatawad, nagsimula akong magtaas ng presyo. 120 milyon. May tataas pa ba? Dahan-dahang itinaas ni Gu Qinghan ang kanyang placard. 130 milyon. 130 milyon. Mayroon pa ba? 130 milyon, una. 130 milyon, pangalawad. 200 milyon. Nawala ang ngiti sa labi ko. Sa di kalayuan, isang pamilyar na anino. Sayang lang at maraming nakasuot ng salamin sa lugar. Kaya mahirap makilala kung sino. 300 milyon, patuloy ni Gu Qinghan. Ang 300 milyon para sa isang computer ay sobra na. Wala nang tumatawad. Maliban sa isang babaeng nakasalamin na nagtaas ng kanyang placard. 400 milyon. 400 milyon. Tumingin si Gu Qinghan sa akin. Tinatanong kung tataas pa ba ako ng presyo. Umiling ako. Hayaan na natin sa kanya. Isang bagsak ng martilyo. Hindi na nagtaas ng presyo si Gu Qinghan. Ang computer ay napunta sa kanya. Pagkatapos, hinatid ako ni Gu Qinghan pa uwi. Pagdating pa lang sa labas ng auction house, hinarang kami ng isang grupo. Ang leader ay isang babaeng nakasalamin. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng mataas na katayuan. Yichen, matagal na tayong hindi nagkita.
Kahit nakasalamin siya, agad kong nakilala kung sino siya. Bigla akong nagsalita sa tuwa, "Senior, anong ginagawa mo rito?" Pareho silang galing sa iisang master at parehong magagaling sa hacking. "Bakit ka nandito para bilhin itong computer?" Tanong ni Xia Bingsu sa akin. "Nakalimutan mo na ba? Kaarawan mo sa makalawa. Alam kong gusto mo ito, kaya't pumunta ako rito para bilhin para sa'yo." "Gaano ka katagal dito?" "Hindi rin. Aalis na ako bukas. Balak ko sanang ipaship ito sa'yo, pero heto, personal ko nang maibibigay." Nainis ako ng kaunti. Kung alam ko lang na ikaw yan, hindi na sana ako nakipagkompetensya. Sayang lang ang perang ibinayad sa auction house. Ginulo ni Xia Bingsui ang buhok ko. "Okay lang yan. 400 milyon lang naman. Ang mahalaga, masaya ka." Isang anino ang mabilis na dumaan sa isang sulok. Matapos ang kaunting kwentuhan, umalis na si Xia Bingsui para habulin ang kanyang flight, at ako naman ay bumalik na sa bahay ng mga Su. Kinaumagahan, pagbaba ko para kumain, kakaiba ang tingin ng lahat sa akin. "Hindi ko akalain," sabi ni Suksya Oksiao, "na isa ka palang henyo." Umupo ako at hindi pinansin ang kanyang pang-iinsulto. Sinaway siya ni Sufiu, "Tumahimik ka na." Pagkatapos, sinabi niya, "Weekend ngayon, kaya't napagdesisyonan kong umakyat tayong lahat sa bundok." Ayaw ng 5 magkakapatid. Nakakapagod at nakakaitim umakyat ng bundok at wala silang interes doon. "Pa, may mga operasyon akong kailangang gawin, baka hindi ako makasama," sabi ni Suksinyan, handa nang umalis. "Ano?" Pigil ni Sufiu. "Sa buong ospital ninyo, wala na bang ibang doktor maliban sa'yo?" Napangiti na lang si Suksinyan. Ang mga nagbabalak sanang magdahilan na sina Su Jingyao at Suksya Oksiao ay natahimik na lang. Kaya't natuloy ang plano. Walang makakatanggi sa utos ni Sufiu. Nagbihis silang lahat at pumunta sa pinakasikat na pasyalan doon. Pagdating doon, agad kong nakita si An Yicheng na nakasuot ng suit at nakangiti. Tuwang-tuwa si Ginang Su nang makita siya. "An Yicheng, dumating ka pala talaga. Akala ko hindi ka na darating." "Tita, kayo po ang nagsabi, paano naman po ako hindi darating?" Ngiting sagot niya. Diretsong magsalita si Suksya Oksiao. "Sino ba namang umaakyat ng bundok na nakasuit? Paano ka aakyat niyan?" Napangiti ako. May punto itong si Suksya Oksiao. Namutla si An Yicheng. "Pasensya na, hindi kasi ako madalas umakyat ng bundok. Hindi ko alam." Sumakit ang ulo ko sa itsura niyang puno ng sisi. Ano na namang drama ang gagawin ng lalaking ito? Sana hindi na lang ako sumama. "Hayaan mo na kung anong suot niya," sabi ni Ginang Su at hinila si An Yicheng pauna. Sumunod kami. Sa buong daan, tahimik lang si Suwanru. "Suwanru," sabi ko, "umiti ka naman." Lalong bumabata ang mga taong palangiti. Hindi niya ako pinansin at tumingin lang sa malayo. Bigla, hindi ko napansin ang isang bato at natapilok ako. Napangiwi ako sa sakit. "Anong nangyari?" tanong ni Suwanru. Natapilok ako. Hindi na ako makalakad. Pinagpawisan ako ng malamig. Inalalayan niya akong tumayo. Naamoy ko ang malinis na amoy ng mint sa kanyang damit at namula ang aking mga tenga. "Ganyan nakapamaga, ang tigas pa rin ang ulo mo," malamig niyang sabi. "May ospital sa taas. Pwedeng ipacheck kay Xinyan mamaya." Nakita ito ni Suluoli at mapanukso siyang umiti. "Suwanro, hindi ko akalain na mailalaki ka palang pinapansin." Sa wakas, namulaklak na ang puno. "Manahimik ka," sagot ni Suwanru. "Ang arte," bulong ni Suksya Oksiao. Abala si Suksinyan sa telepono tungkol sa ospital, at si Su Jingyao naman ay kausap ang kanyang manager, kaya't hindi nila napansin ang nangyayari. Pero napansin ito ni An Yicheng. Nakita niyang inaalalayan ako ni Suwanru at halos mamatay siya sa selos. "Baka gusto niya si Ichen?" tanong niya kay Ginang Su. Lumingon si Ginang Su at nakita akong nakasandal kay Suwanru. Sumimangot siya. "Huwag kang mag-alala, An Yicheng. Bibigyan kita ng kasagutan." Pagdating sa taas, dinala ako sa isang klinika. Habang wala ang iba, pumasok si Ginang Su sa kwarto ko. "Jiang Yichen, may gusto akong sabihin sa'yo." Mula nang magkaayos kami, halos hindi na kami nag-usap. Nagtaka ako kung bakit siya nandito. "Tita, ano po yun?"
Napapansin ko, parang naging malapit kayo ni Wanru. Hindi po. Halos hindi nga po kami nag-uusap. Sinabi ko na dati, si An Yicheng ang gusto kong mapangasawa ni Wanru. Ano man ang mayroon sa inyo, hinding-hindi ako papayag na maging kayo. So, binabalaan niya ako. Ngumiti ako. Huwag po kayong mag-alala, tita. Wala po akong gusto kay Suwanru. Mabuti kung ganoon. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Magagaling din naman ang 4 ko pang anak. Pwede kang pumili sa kanila. Matalino kang bata, alam mo dapat ang gagawin. Hindi naman ako naapektuhan. Pagkaalis niya, nag-message ako kay Gu Qinghan. Qinghan, padalhan mo ako ng ilang bote ng special na alak na gamot. Kuya Jiang, bakit ang malas mo yata ngayon? Sagot niya. Napangiwi ako. Pagkasabi ko niyon, pumasok si Suluoli. Jiang, okay ka na ba? Umupo siya sa tabi ko na parang sobrang close kami. Anong kailangan mo, Yin na Su? Tanong ko. Binibisita ka lang, sabi niya nang may ngiting mahirap basahin. May masama siguro itong balak. Diretsuhin mo na. Paano kung sabihin kong interesado ako sa'yo? Napangiwi ako. Sa tingin mo ba, kapanipaniwala yan? Lumapit siya ng kaunti. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Nasasaktan ako. Respetuhin mo ang sarili mo, sabi ko. Seryoso ako, Jiang Yichen, sabi niya. Sakto namang pumasok si Suwanru at nakita ang malapit naming posisyon. Naistorbo ko ba kayo? Medyo nakakairita ang eksena. Ngumiti si Suluoli. Hindi naman. Pareho lang nating binibisita si Ichen. Idiniin niya ang pangalan ko para ipakitang malapit kami. Interesado ba si Suluoli kay Jiang Yichen? Naging madilim ang tingin ni Suwanru. Tumango siya at umalis. Masaya si Suluoli na nainis niya si Suwanru. Bago umalis, sinabihan niya pa akong mag-ingat. Dahil sa awkward na sitwasyon at sa aking injury, nagpa siya si Sufu na umuwi na lang kaming lahat. Dinala ako sa ospital kung saan nagtatrabaho si Suxinyan. Kumatok si Sufu sa pinto ko. Habang tinitingnan ako, naalala niya ang kanyang kaibigan. Yichen, kamusta na ang pakiramdam mo? Kasalanan ng mga anak ko, hindi ka nila naalagaan. Tito, kasalanan ko po ito. Hindi ako nag-ingat. Hinawakan niya ang kamay ko. Yichen, huwag kang mag-alala. Kung sino man ang pakasalan mo, ibibigay ko sa kanya ang 20% ng shares ng Su Group at 20 villa sa kabisera. Walang mang-aapi sa'yo. Pangako yan. Naantig ako. Sa labas, akmang kakatok si Suxinyan nang marinig niya ito. Natigilan siya. Ganoon pala kalaki ang makukuha kapag pinakasalan si Jiang Yichen. Sila ay may 5% lang bawat isa. Umalis si Sufu dahil sa isang tawag. Huminga ng malalim si Suxinyan para pakalmahin ang sarili bago pumasok. Pagkakita sa akin, agad lumambot ang kanyang tingin. Nilapitan niya ako at hinawakan ang bukong-bukong ko. Masakit pa ba rito? Kahit alam kong check-up lang ito, nailang ako. Medyo okay na, hindi na gaanong masakit. Mabuti naman, ngiti niya. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nagulat ako. Bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin? Hanggang sa umalis siya, hindi pa rin ako makapaniwala. Sa mga araw na nasa ospital ako, hindi ako binisita ni Suwanru. Nang gumaling ako, sinadya kong sumabay sa kotse niya. President Su, ang bait mo naman, hindi ka siguro tatanggi, sabi ko at umupo sa passenger seat. Bakit hindi ka sa kotse ni Luoli sumakay? Malamig niyang tanong. Gusto ko sa'yo. Tara na, malalate na tayo. Wala siyang nagawa kundi ihatid ako. Sa daan, tumingin ako sa labas. Ano nang relasyon niyo ni Luoli? Tanong niya. Wala. Pero noong araw na iyon ni. Naniniwala ka sa isang paniglang? Hindi ganyan katalino ang Suwanru na kilala ko. Napangiti siya ng bahagya. Ang saya mo, pang-aasar ko. Inaalala mo ang relasyon ko sa iba. Baka naman may gusto ka sa akin. Namula siya. Ang daldal mo. Natawa ako. Bigla niyang binilisan ang takbo para makarating agad kami sa kumpanya. Pagdating sa opisina, may isang bisita. Si An Yicheng, nakaupo sa pwesto ng Design Department Head. Jiang Yichen, magaling ka na pala, bati niya.
Salamat sa pag-aalala mo, Jim Gian. Okay na ako. Ah, nga pala. Sabi ni Wanru, kulang daw ng isang direktor ang department. Kaya nag-volunteer ako. Hindi ka naman siguro tutol? Siyempre, hindi. Ikaw na magiging asawa ng presidente, ano lang ba ang pagiging direktor? Namutla siya. Bakit mo naman nasabi yan? Natakot lang ako na baka hindi ka sang-ayon dahil ako naging head agad habang ikaw ay ordinaryong empleyado lang. Paano mo nalaman na hindi ako sang-ayon, pang-aasar ko? Imbes na makipagtsismisan ka, baka nakasulat ka na ng 2 plano. Mas magandang ilaan mo ang oras mo sa trabaho. Hindi siya makasagot. Tanghali, pumunta ako sa opisina ni Wanru para pag-usapan ang plano. Nakita ko si An Yicheng doon. Wanru, sabay na tayong mag-lunch. Akmang aalis na ako nang tawagin ako ni Wanru. Jiang Yichen, pasok. Pumasok ako. Hindi ko ba kayo naistorbo? Halika, pag-usapan natin itong plano, sabi ni Wanru. Malinaw na tinatanggihan niya si An Yicheng na hindi makapaniwala. Hindi siya kailanman tinanggihan ni Wanru dati. Wanru, ako ang naunang nag-aya sa'yo. Mas priority ko ang trabaho. May problema ba doon? Wala nang nasabi si An Yicheng at umalis. Sigurado kang sasaktan mo ang kababata mo, tanong ko. Tingnan mo ang plano, sabi niya. Tama nga si Suluoli, workaholic ka. 3:00 na ng hapon nang matapos kami. Biglang kumulo ang tiyan ko. Tara na, kakain tayo, sabi ni Wanru. Dinala niya ako sa paborito niyang noodle shop. Kumakain pala ng ganito ang isang sutangkad. Kahit kumakain ng noodles, elegante pa rin siya. Ano nang akala mo, laging Western o Japanese food ang kinakain ko? Hindi ko lang akalain na gusto mo pala ng ganitong simpleng pagkain. Gusto ko rin to, noong bata ako, ito ang laging kinakain ko. Walang tatalo sa noodles na luto ng tatay ko. Sayang, hindi na maibabalik ang dati. Tahimik lang siyang kumain. Ito ang unang beses na narinig niya akong magkwento tungkol sa pamilya ko. Pagbalik sa opisina, tinapik ako ng isang katrabaho. Jiang Yichen, tingnan mo ang Weibo. May issue ka. Binuksan ko ang Weibo. Ang headline, Jiang Yichen, Dindi Arranged Marriage, Dagi Pamilya SE, nakuha ang ADA malapit defe relasyon ni si isang dayuhang babae. May malabong litrato kung saan kasama ko ang aking Ishiji, senior, mula sa auction. Mukha kaming masaya at close. Alam ko na kung sino ang may pakana nito. Tinawagan ko agad si Gu Qinghan para ipadelete ang trending topic. Pinauwi rin ako agad ng mga Su. Pagdating sa bahay, nandoon silang lahat. Galit na galit si Ginang Su. Akala ko mabait kang bata, ganyan ka pala. Hindi po totoo yan. Senior ko lang po siya. Kahit senior mo pa, ganyan ba dapat kalapit? Nagsisinungaling ka pa rin. Tumingin sa akin si Su Fiu. Yichen, totoo ba ang sinasabi nila? Tito Su, senior ko lang po talaga siya. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ko siyang tawagan. Para ano? Para magkonsabahan kayo, sabi ni Ginang Su. Biglang nagsalita si Su Jingyao. Tingnan niyo ang Weibo. May nag-post. Isang Chinese-American, kamukha ng babae sa litrato. Ang post ay nagsasabing, may fiance na po ako at ikakasal na sa June. Si Jiang Yichen ay parang nakababatang kapatid ko lang. Inaalagaan ko lang siya bilang bili ng aming guro. Sana tigilan na ang issue. Sikat si Xia Bingsu sa ibang bansa, kaya't pinaniwalaan siya. Nagbago ang direksyon ng usapan. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung sino ang nag-leak ng litrato para siraan si Jiang Yichen. Natamim si Ginang Su. Ngumiti si Su Fiu. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa'yo. Pasensya na sa nangyari, Yichen. Nang matapos ang gulo, ipinaimbestiga ko kay Gu Qinghan kung sino ang nasa likod nito. At tama nga, si An Yicheng ang bumili ng litrato mula sa isang reporter at ipinakalat ito. Gu Qinghan, i-cancel lahat ng kontrata ng Langxiang sa kumpanya ng mga An. Wala nang kooperasyon. Bayaran na lang ang breach of contract fee. Sige, Kuya Jiang. Hindi ko sila palalampasin. Nang malaman ni Wanru ang tungkol dito, nagtaka siya. Sa tuwing may issue si Jiang Yichen, laging nalalagay sa alanganin ang kumpanya ni An Yicheng. Si Gu Qinghan ba ang gumaganti para sa kanya? Ang krisis sa Anshi, ikaw ba ang may gawa? Tanong niya sa akin isang araw. Sa tingin mo, kaya kong pabagsakin ang isang malaking kumpanya? Kahit hindi ikaw, kaya ni Gu Qinghan.
Hindi mo kailangang gawin iyan kay An Yicheng. Bakit? Sa tingin mo ba kasing inosente niya tulad ng inaakala mo? Mabait siya. Nakita ko siyang umiyak dati dahil lang nakapatay siya ng langgam. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ko at umalis. Malapit na ang anniversary party ng Su Group. Ibinigay ni Su Wanru ang pagpaplano kay An Yicheng. Talagang gusto niya si An Yicheng. Gabi, nagpunta ako sa bar kasama si Gu Qinghan. Bakit bad mood ka? Inapi ka ba ng mga Su? Hindi. Bakit ka nag-aayang uminom? Binatukan ko siya. Iinom ka o hindi? Naglaro kami ng truth or dare. Kung sino ang matapatan ng bote, mambobola ng isang tao. Unang natalo si Gu Qinghan at madali siyang nakakuha ng contact number. Sa pangalawang round, ako naman. Tumayo ako at naglakad papunta sa isang grupo ng mga tao. Nandoon si Su Wanru. Itinuro ko siya. Ikaw ang pinakamaganda. Ikaw na lang. Anong sa tingin mo sa akin? Lasing kong tanong at hinawakan ang buhok niya. Hinila niya ako paupo. Jiang Yichen, anong gusto mong gawin? Ay, si Su Wanru pala. Ayoko na pala. Pinigilan niya akong tumayo. Lasing ka na, umayos ka. Sabi ko ayoko na, bakit mo pa ako pinipigilan? Dinala niya ako sa isang kwarto sa taas. Delikado kang mag-isa. Si Su Wanru ang pinakakinaiinisan kong tao sa mundo, sabi ko. Bakit? Bakit hindi siya naniniwala sa akin? At tinutulungan pa niya ang iba para saktan ako. Kawawa naman ako. Nag-aalala lang siya sa'yo. Sinungaling. Gusto niya si An Yicheng. Pagkasabi niyon, nakatulog na ako. Tinitigan niya ako. Kailan ko sinabing gusto ko si An Yicheng? Kinaumagahan, sumasakit ang ulo ko. Ang daming missed calls mula kay Gu Qinghan. Naalala kong nakita ko si Su Wanru kagabi at binola ko siya. Pagkatapos noon, wala na akong maalala. Sa opisina, pinupuri si An Yicheng para sa party. Si Jiang Yichen ang fiance ng mga Su, paano kung si President Su ang piliin niya? Tanong ng isa. Sinabi sa akin ni Yichen na hindi niya gusto si Wanru, sagot ni An Yicheng. An, sabi ko, hindi tayo close. Paano ko sasabihin sa'yo yan? Baka nagbago na ang isip mo. Okay lang naman. Bakit, bawal ko bang gustuhin si Su Wanru? Hindi siya makasagot. Sakto namang dumating si Su Wanru. Jiang Yichen, late ka. Bawas 3 araw na sahod, sabi niya at umalis kasama si An Yicheng. Makalipas ang kalahating oras, pinatawag ako ni Su Wanru sa opisina niya. Ito ang isusuot mo mamayang gabi. Samahan mo ako sa party. Paano ang kababata mo? Isuot mo ito. Paano kung ayoko? Bawas kalahating buwan na sahod. Wala akong nagawa. Gabi, pagbukas ko ng box, sira-sira ang damit ko. Tinapon ko ito at balak sanang bumili ng bago, pero nakalock ang pinto ng banyo at lowbat ang phone ko. Si Su Wanru naman, hindi ako makita. Lalong hindi siya mapakali nang hindi niya ako makontak. Wanru, nagkita kami ni Jiang Yichen. Sabi niya, mauna na raw tayo, sabi ni An Yicheng. Naniwala si Su Wanru at pumasok sila sa venue. Maya-maya, may pumasok na naman. Si Su Luoli at ako. Nakasuot ako ng puting suit. Naging malamig ang tingin ni Su Wanru. Itim ang ibinigay kong suit. Galit pa talaga siya sa akin kaya't sinadya niyang hindi ito isuot at kasama pa si Su Luoli. Ate, ang aga niyo, bati ni Su Luoli. Nagulat si An Yicheng nang makita ako. Paano? Salamat kay In Magsu, sabi ko. Kung hindi dahil sa kanya, nasa banyo pa rin ako. May sumira kasi ng damit ko at nilock ang pinto. Kinabahan si An Yicheng. Nagsisimula na ang party, sabi ni Su Wanru. Tumingin ako kay Su Luoli. Luoli, pwede ba kitang isayaw? Pumayag siya. Sumayaw kami at lahat ay napatingin sa amin. Nainis si Su Wanru. Hindi kami bagay ni Su Luoli. Wanru, sayaw tayo, aya ni An Yicheng. Ayoko, sabi niya at pumunta sa isang sulok para uminom. Maya-maya, uminit ang kanyang katawan. Nalaman niyang may naglagay ng gamot sa inumin niya. Lumapit si An Yicheng. Anong nangyari sa'yo? Sinubukan ni Su Wanru na umalis at pumunta sa opisina niya. Sumunod si An Yicheng. Nang matapos ang sayaw namin, hinanap ko si Su Wanru. Wala na sila ni An Yicheng. Hinahanap mo ang ate ko, sabi ni Su Luoli. Nakita kong inakay siya ni An Yicheng paakyat. Hindi ako pupunta, sabi ko. Pero biglang may nag-message sa phone ko.
Mula kay Suwanru. Umakyat ka. Printing room. Nag-alala ako. Imposibleng gumawa ng ganoong bagay si Suwanru. Umakyat ako. Nasa printing room nga siya, pinipigilan ang epekto ng gamot. Nakita kong hindi ito ordinaryong gamot. Pagkakita sa akin, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papalapit. Bago pa man niya ako mahalikan, pinigilan ko siya at pinatulog. Hay, nakuha pang manamantala. Tumawag ako ng bodyguard para dalhin siya sa ospital. Kinaumagahan, paggising niya, nakita niya ako. Binantayan mo ako buong gabi? Ang baba ng alerto mo. Nagpalagay ka pa ng gamot sa inumin mo. Hindi siya kumibo. Aalis na ako. Interesado sa'yo si Suluoli, sabi niya. So, mahilig siyang makipagkompetensya sa akin. Baka ginagamit ka lang niya laban sa akin at hindi dahil gusto ka niya talaga.